pagtahod ug pagyukbo sa itutukan kay bulungan bugtong ubuhi nga Dios mo Dios. Nga mo'y nagbuhat sa langit sa yuta sa tanang butang makita o dili makita. Lakip na itong tagsa-tagsa kay nulang kinabuhi. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios mga Dios. O palakpakan na to gihapon ang bugtong ubuhi nga Dios sa iyang mga balaang manulunda. Nga gisuko sa bugtong ubuhi nga Dios. Nga bantayan tas tibuok simana. Nga nakaabuta sa adlaw ipapahulay sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios sa iyang mga sinugong ang gipadala. Walay lain na itong mahalupin langgang Father lahi. Og sa pagbalik sa Espiritu gahom sa bugtong nasugo wala ilain na tumahalupin langgang Pastor lahi. Palakpakan na to mga kaigsunan. Og nagpasalamat ko mga kaigsunan sa bugtong ubuhi nga Dios nga gabiyahe mi gahapon nakaabot mi nga safe nga gipanalipdan mi sa bugtong ubuhi nga Dios nga usa ka pribilehiyo makaabot diri sa inyong lugar. Bayugan 2 Habitat Purok 1 tama ba? Kay before mga kaigsunan nag-OJT magyud ko diha sa may San Franz, sa may Wilsaga Mining Corporation. Murag nakasinati na ko diri sa Bayugan 2. 5 pugo ka bulan ga OJT diha. So dako ang pagpasalamat mga kaigsunan nga although wala nang atong mahalupin langgang Pastor lahi, apan usa ka pribilehiyo nga makauban ug makita mo karong adlaw sa adlaw ipapahulay sa bugtong ubuhi nga Dios. Nagpasalamat ko sa pamilya Golyes, tama? Golyes. Wag yun isakto ato kaya mo pagsulti, Goles, na inisulti, Giles. So ang tama yun nga pronunciation, Golyes. So daghang salamat mga igsunan sa bugtong ubuhi nga Dios nga naa si Brother Eli Golis dire uban sa iyang kapikas sa kinabuhi nga grabe ang pag-welcome sa mo. Daghang salamat Sister Mayra og sa ilahang mga buutan ug gwapa na mga anak, Sister Marifi, Sister Precious May, Sister Mitch. Na sila dato sa sulod, maulaw magod sila. At bitaw ato'y pagawas para makita nato sa wala pa makaila. Mamalihog ko sa mga anak o sa kapikas kinabuhi sa atong Brother Eli Golyes. Dire, tindog mo sa tubangan kay ato ning i-appeal sa atong video. Daghang salamat, palakpakan nato mga igsunan. Grabe niya, problema lagi si Brother Eli kay basin daw dili ta magkasya dire sa Sinardinas lang daw. Pero ang bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan, grabe kabuutan. Nakatulog tagsakto, lami kay akong tulog dito, naka-aircon pa ko. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Dire po dilahas sa gawas, naka-aircon gihapon, lapos-lapos nga aircon. Airlaps. Palakpakan na to, daghang salamat. Og sa mga igsuon ni Brother Eli, di na to kalimtan. Una mga kaigsunan, si Brother si John Golyes, palakpakan na to, palihog og tindog. Uban sa iyahang wife, sa iyahang mahal nga asawa, Sister Lydia. Uban sa ilang mga anak, Sister Jonalyn, kaning Jester, babae no? Lalaki, Brother Jester. Dali mo diri kay para mapicturean nato diri. Dali mo diri sa atubangan. Sa ilahan ninyo naon niya ha. Uban sa ilahang apo. Sa'y pangalan ani? So lalaki. Palakpakan nato mga kaigsunan. Og di po nato malimtan mga kaigsunan ang isa ka igsuon pod sa atong Brother Eli, walay lain. Brother Nemuel Golyes. Uban sa iyang kapikas kinabuhi Sister Marites, Sister Kim og Sister Preach, mga babae ni tanan. Laki di ay. Pasensya na gyud kay ang preach manggod sa ako, babae manggod. Mamalihog ta, palakpakan na to. Si Brother Nemuel de mga kaigsunan, tama ba ko kung di ko masayop? Siya mo'y nahimong engineer dire? Siya ba? Or si Isay? Siya, palakpakan na to. Mangita mong engineer, mangita mong electrician. Ha? Brother Nemuel. Pamilya, Golyes mga kaigsunan. Okay, palakpakan na to mga kaigsunan, Brother Nemuel. Sakto ba, Nemuel? Daghang salamat, Golyes family, sa inyong pag-abi-abi sa amua. Sa labaw sa tanan sa kina Sister Mayra, Brother Eli. Daghang salamat sa inyong pag-anhi, Brother John and Brother Nemuel, uban sa inyong family. Palakpakan na to mga kaigsunan. Pasalamat ang mga kaigsunan nga open sila na makadungog sa mga pulong sa bugtong ubuhi nga Dios. Okay mga kaigsunan, di po na ako makalimtan mga kaigsunan ang ako mga kaubanan.
gikan pa in town mi sa layo kay dapit. The city of waterfalls. Iligan City. Walay lain, kauban ako ang Vice President sa the Kingdom of God and His Righteousness, thou hast magnified thy word above all thy name. Atong mahal pastor Amancio Buntilaw. Palakpakan na to. Uban sa iyang kapikas kinabuhi sa ako ang buutan nga inahan, Sister Mila Buntilaw. O sa atong Division Pastor, Division 4 Pastor, walay lain, atong mahal Pastor Joseph Salig. Palakpakan na to. Ang gwapuhon sa Jimenez. O sa tanang pastor sa Usamis, walay lain, Pastor Ruel Yagas. Palakpakan na to. O sa Kambal Tuko, unsay tawag sa inyo, nalaan na gani mo ang duha. Nalaan na sila kung kinsay bayot sa ilang duha. Atong batanon pa sila. Kay suod man gyud kay sila. Walay lain, Pastor Mateo Algabre. Uban sa iyang pinalanggang asawa, lingi sila si Miss Universe nga smile, Sister Ami Algabre. Sila mo'y suod kaayo daw kani si Pastor Mateo. Special gyud ni sa gi-request ni Brother Eli. Kay suod gyud ay kaayo sila di ay. Nagbinaluay pan mo brief. Wala, papit na. Okay, og sa ato ang mahal na pastor sa gikan sa Lala, Ruedas, Pastor Alex Ruedas. Og palakpakan usab nato mga igsunan. Palakpakan nato mga igsunan ang gikan Pagdabaw. Usa ka legendary organist panahon pa ni Pastor Lahi, naman sa panahon ni Pangulo. I-adapt unta ni siya. Pero gihatag gyud siya sa panahon ni Pastor Lahi. Legendary organist mga igsunan. Kanta lang mo bahalag kuan. Dili niya sinati ang organ mga igsunan. Bahalag din niya sinati ang kanta kay mutugtog na siya. Bahalag magkinaunsa. Palakpakan nato. Usa ka sound engineer sa Asidor. Diba? Kabalo mo sa Asidor? Usa na siya ka sound engineer sa Asidor. O usa ka electrician sa kung naamoy ipaguba, tawaga lang siya. Brother Jaime Pasanting Biloy, also known as James LT. Palakpakan nato. Uban sa iyang kapikas kinabuhi, anak ni Pangulo, Commander Lahi. Walay lain, Sister Mahirlina Pamintawan Lahi. Palakpakan na to. Uban sa iyang pinalanggang anak, Caleb ay sa akog si Shiva. Huwag din na to kalimtan mga kaigsunan. Ang atong bata nga pastor. Dili gyud mo makatuo nga pastor ni siya, no? Pero pastor gyud ni siya. Walay lain atong mahal Pastor JC Rico. Gikan Usamis. O walay lain mga kaigsunan sa mga singer. Sister Jean Flor Salig. Anak din siya sa atong mahal na Pastor Salig. Walay lain mga kaigsunan sa akong mga kaubanan ng mga gwapa o gwapo. Brother Anton Cabos. Nakaubanan ako na sila. Sister Micaela. Wala. Ano to naminaw? Sister Esther Ido. Ito ni kanta ganina mga kaigsunan. Uglay lain mga kaigsunan. Tag-iya aning ato ang gisakyan mga kaigsunan. Gani gigamit nato mga kaigsunan. Ulay lain atong mahal na igsuon, Sister Jelly mga kaigsunan. Sundalo na siya mga kaigsunan. Wala lamin nag-batch ani, nauna man siya. Dako atong pasalamat nga layo baya. Layo siya unya usa ka pribilehiyo nga na isugot in town ng atong mahal na igsoon Sister Jelly nga magamit iyang sakyanan. Og pasalamat tas bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan sa atoa pong legendary organist mga kaigsunan. Masuko og di mo ubanon. Walay lain mga kaigsunan, Brother Christian Neri, palakpakan nato. Ingana ang mga katawan sa gingharian. Manluod di mo mauban. Masuko Ingana kadasig mga kaigsunan. Ingana ang spiritus bugtong buhi nga Dios, dasig kayo. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Kaysa wala pa man ako na istorya, siyempre walay lain ako ang guwapa nga igsuon. Amoy nag-atiman sa usa sa mga nag-atiman sa tuwa, iyang giubanan ng atong Sister Myra sa pag-prepare. Walay lain akong guwapa nga igsuon. Sa panahon pa ni Pangulo gitawag sa ikapulo, Brother Eli. Walay lain, Sister Michelle Kabasag.
Base nun yung manluod ng dili matawag ha. Di na mo tingog na ko sa ban. Kinsa pa man naa diha? Ay, siyempre. Sa ako po mga gwapuhon o gwapahon nga pag-umangkon. Brother Ryan. Kita mo gwapo diha, dili nang taas kay anak man ng Commander Atsa. Og sa gwapahon ako nga pag-umangkon, walay lain, Sister Yuna Mira. Og sa apologies sa gingharian mga kaigsunan, Back to Christ apologies, walay lain kanang gatindog nga gwapuhon sad. Gwapuhon, walay lain. Commander Atsa, Brother Gilbert Libong Pasil. Kung naamoy pangutana sa mga doktrina, pangutana lang ninyo siya. Ay lang mo pangutana kwarta. Ha? So, kaysa pa may wala na tawag dire? Kay basin man luod ba? Ay, siyempre. Ang gwapo nga anak. Sa akong gisulti na gwapo nga anak ni Commander Atsa, Brother Buas. Buas good siya. Briston Buas. Kasagaran nagpangalan ani mga bataa mga kaigsunan, pastulahi. Gikuha ang pangalan sa Israel. Israelita nila mga pangalan kanang Yuna Mira, Briston Buas. Ha? Kanang Yuna Mira pang Amazon ba? So ug kaning ubos ninyo nga igsuon, daghan pang wala nakailan ako. Magpailaila pa ba ko? Ha? Akong pangalan by birth, kung magud kayo, layo kaysa akong personality. Mo sigurong gilisan is bugtong buhay nga Diyos. Akong pangalan, Cherry May. Diba? Very cherry. Marag, lahat akong personality kay ako manggod, kuan jo ka ng hilig kog sports. Apil ko ang mga RO sa una. Dili kay ko, tanan sports, yapilan ako, ma-basketball, volleyball, ma-football, ma-softball. Hilig lang yun kog sports. Dili po ko hilig magbutang og mga kurorete sa akong naong. I'm just a simple woman with a simple dreams. Abitaw, nagpasalamat ko sa bugtong buhay niya. Abitaw, anas Pastor Lahi, bulahan kaysa nako. Karon wala naman siya. Sa panahon nga buhi pa to, ako mo'y murag, nahigugma daw kay ayo niya. Di ko kasulti, kaya naman siya sa pulpito. Siya may musa-isay nga, na akong pinalanggang asawa nga gugmaan kay nako. Karon ako na po'y musulti. Ha? Di ba sulahi makaisunan, bulahan kay siya nako. Ngaghihatag sa bugtong buhay niya Diyos sa iya. Nga naman, wala siya nga, ang problema bitaw nako, ang problema niya, kaon ra gyud, mo make up, wala ko anak. Ha? Basta lang pakanon ko nimo, okay na ko anak. Anak ra gyud ko, amo ra gyud nako wala ko'y daghang kolorete, wala ko'y daghang mga burluloy mga isunan. Kay nindot maning simple lang ta. Simplicity is beauty. Nakita na ko mga anak bitaw ni Brother Eli, simple kayo sila. Kapag ka simple man gud nimo, diha mo gawas ang imong gawas ang guwapa nga hinimo kas bugtong buhay nga Diyos. Lakpakan na itong bugtong buhay nga Diyos. So, daghang salamat sa bugtong buhay nga Diyos o daghang salamat sa usa ka pribilehiyo nga makatindog sa inyong atubangan karon. Dako akong pagpasalamat nga may laila mo, mahimamat mo diri makaisunan. First time man ako mong nakita like si Brother Eli, gisaaran siya ni Pastor Lahi nga ubanon sa Bohol. Last mission na mo mga isunan, last 2023 if I'm not mistaken. Nakauban ako si Pastor Lahi. Nagbinyo mi 2020, sulod ang pandemic. Nag-uban mi 3.5 years nga nag-open ang Pastor Lahi live. Bago pa to gi-open. Gisaaran siya, gitawagan siya. Nadungog na ko kay basta na ka-istorya si Pastor Lahi, loudspeaker mang gyud na niya. Kay basin unyang magsilos ko. So pagkabalo ko nga lalaking istorya, okay na na. So gistorya siya, naka-loudspeaker ang phone, nadungog na ko nga ingnan gyud siyang Pastor Lahi. Ay na problemahan na. Pamasahi ay na problemaha. Basta makakita ay ta. Magkaistoryahan ay ta. Apan sa wadamha makaigsunan nga second nakaingon siguro to si Brother Eli nga sa sunod na lang pastor. Sa sayang sunod wala na nakita sa Pastor Lahi. That's why ang opportunity sa atong kinabuhi, pag naay opportunity i-grab nato. Kay wata kabalo kung kana nga opportunity i-offer pa nagbalik sa tuwas bugtong buhi ni Dios. Apan dako akong pasalamat makaigsunan nga ang saad sa sinugo Pastor Lahi nga hangtod karon makaigsunan. Gigamit ta sa bugtong buhi nga Dios, kita instrumento ra man ta sa Ginoo. Instrumento ra tang modala sa iyang pulong, kita ubos lang nga ulipon sa bugtong ubuhi nga Dios. Nga nakaabot mi diri. Dako akong pagpasalamat sa bugtong ubuhi nga Dios nga
gidawat ta ni Brother Eli uban sa iyang kapikas kinabuhi. Daghang salamat sa inyo ha. Ingon ang balaang kasulatan, makaipainom lang mo makaigsunan bisag usa lang ka baso. Dako nang kalipay ana makaigsunan. Mo siyang gibuhat, 3 ka libro ang naa sa langit. Libros kinabuhi, libros handumanan, ug libros kamatayon. Pag magbuhat kag maayo sa imong isig katawo, automatic makaigsunan ang imong pangalan na sulat sa libro sa handumanan. Busa inyong pagdawat sa mua, Brother Eli, sa inyong family, Golies, Brother Jan, Brother Nemuel, nasulat na sa libro sa handumanan, dito sa langit, sa mga langit. And hopefully, makaigsunan, pag-abot sa takna sa panahon, makabalik-balik dire, mga bagong naong. Gusto lang ko mangutana, nalipay ba mo nga naami dire? Unsay naong sa kalipay be? Ipakita sa kamera. Ha? Kalipay na hilak. Palakpakan na to ang bugtong buhing ni Diyos. Ingana pod mga kaigsunan, atong bation sa panahon nga mobalik na ang bugtong buhing ni Diyos ay ang kaduhang pagpadayag diri sa kalibutan. Atong bation mga kaigsunan, mixed emotions. Malipay ta nga maghilak nga makita na gid nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ug timan-an nato mga kaigsunan always na akong ginasulti. Sa ikaduhang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios, dili na sa moapak pa diri sa yuta. Para dili ta malimbungan makaigsunan kung nay magpaila nga siya si Kristo. Na si Kristo naghimog milagro dito, dili ta mo tuo. Kay kaduhang pagbalik sa bugtong buhi nga Dios, dili na sa muapak padre sa yuta, kay tagbuo na lang nato dito ang bugtong buhi nga Dios makaigsunan sa langit. Palakpakan nato diha sa panganod. So, bago ko mo proceed sa ako ang topic karon makaigsunan, giampo nako nga gihangyo mo nako nga pag-ampo mo sa inyong nahuna og kasing-kasing. Isalikway ang tanang kayugot, kapungot, o pagdumot sa imong isig katao, aron makasulod ang mensahe sa bugtong ug buhi nga Dios. Kay kani atong pagkahisgutan mga kaigsunan, dili lang ni ordinary na mga pulong, kundi pulong ni sa bugtong ug buhi nga Dios nga gipadala niya diri sa iyang ubos nga ulipon. Giampon ako sa bugtong ug buhi nga Dios nga dili ako makita. Natabunan ko niya sa iyang mga gamahan ng kamot nga dili ako makita kundi siya makaigsunan. So ang title nato mga kaigsunan, are the end time prophecies applicable to literal Israel? Ang kanibang propesiya sa balaang kasulatan, applicable pa ba ni siya sa literal na mga Hudyo? Atong power verse, mabasa na to sa Galatia, chapter 3, verse 29. So, naiusa kalangga makaigsunan, gawas sa nasod. Naiusa kalangga makaigsunan, gigitawag sa European kuku. Kaning European kuku makaigsunan is known as a brood parasite. Kanang brood parasite makaigsunan, kani nga langgam dili siya maghimo og kaugalingon yang salag. Ngano man, mangitlog siya sa salag sa laing langgam. Maro ba? So ang kayang mabiktima usahay kaning mga gagmay nga malanggam. Ang example ani ang red wobbler. Gamay na sa nga langgam makaigsunan, at that time makaigsunan nganong makalusot man gyud ning mga European kuku nga makaitlog sila diadto sa salag sa ubang salag. At that time, manggod mga kaigsunan, ang inahan ato nga itlog mga kaigsunan, muhawa, kay para mangitag pagkaon, mao din to nga time mga kaigsunan nga kaning European kuko, musulod siya, di adto nga salag, dili to yung kagaling salag ha, para mangitlog. Pero, kung usa ka inahan, makabantay siya nga ang itlog diha, dili na iyaha, pwede niyang hawpawaon. Pero ang buhaton sa European kuko mga kaigsunan sa katong langgam, iyahang gubon ang salag. So may buhaton ani. So at that time makaigsunan nga dili pud makabantay tong inahan, katong inahan sa red wobbler, kay ang mahitabo makaigsunan nagpakaon siya og bata nga dili siya moy inahan, dili siya moy tag-iya. So makaigsunan, wala ka bantay ang usa ka inahan nga katong iyang gipakaon di ay nga bata dili nato iyang kaugalingong anak. Nga usahay makaigsunan, dili na niya mapakaon niyang anak, kay dagham na salag, kung makita lang ninyo kanang mga langgam, pag once magpakaon ang inahan, maghangad man yun ng mga pispis tawag o pispis. So mao ni siya one of the most sorrowful tragedies nga makita nato sa nature. Nga tan-aw nato ang usa ka langgam makaigsunan nga naningkamot siya, maabot na ang kamatayon makaigsunan, bahalag mamatay siya sa pagpangita niyang pagkaon para sa iyang mga anak, para masatisfy lang ang kagutom aning hakog kay na mga kuko. Kaning kuko makaigsunan,
Dili ihang kaugalingong pispis. Samtang ang ihang kaugalingong mga pispis, huyang na kaayo, weak na kayo with starvation. Gigutom. And sometimes, kaninoong mga impostor na noon mga kaigsunan, mao'y nagkaon sa mga pagkaon, ug ang tinuod nga anak, ilahang gi tuklod, pagawas sa salag. So karon mga kaigsunan, mao na ito nakita karon sa atong kalibutan. Naapoy another broad parasite mga kaigsunan, walay lain kundi si Satanas. Nagtanom siya mga kaigsunan og usa ka dangerous lie, usa ka bakak. Nikalat na siya karon mga kaigsunan sa modern Christian theology. Ug kini wala tuyuan nga napusa ug gisagop ug giamuma sa mga kadaghanang evangelical nga masimbahan. And now this parasite is pushing out Bible truth. Kani nga parasite mga kaigsunan, gilisa na ang tinuod mga kaigsunan ug gipulihan og bakak ug tinutumo-tumo nga mga doktrina. Tungod sa pangpanlimbong ni Satanas. And sadly mga kaigsunan, this adopted falsehood ni dako ni tambok sa simbahan, gitagaan pa kay gipakaon pagsamot. Samtang ang tinuod nga interpretation sa propesiya mga kaigsunan are starving with neglect. Ang tinuod nga interpretation sa propesiya. Daghan karon mga kaigsunan. Bisag ang tinuod nga adlaw papahulay Sabado, ginatwist, ginapakaon ang adlaw nga Domingo. So today, around the globe, millions of people interested na sila sa propesiya. Nga naman, halatan awon sa hitabo sa kalibutan ng buto na mga bulkan, na ay tsunami bag-ulang dito sa Russia, sa Japan, na ay linog ni abot og around 8.8 magnitude. Interested na ang mga tao. Nasod, batok nasod. Ang mga tao, magtanaw sila sa propesiya, mutanaw sila sa Israel. Literal na nation sa Israel. Nga mutanaw mo sa literal nation sa Israel. Pagtanaw sa propesiya, makaisunan, muadto din sila mo ilang mata, ila dang itanaw sa Israel, o saan hitabo sa Israel karon? Gipalibutan na sa mga sundalo. Sigig bumbahan. Sa una pa manain taon, makaisunan. Kaning away sa Israelites ug sa Palestinian, sa una pa na, panahon pa David Goliath. Panahon pa sa mga hukom. Panahon pa sa unang panahon, sige na ginasalag away. So dili na ni bag-o nga propesiya mga kaigsunan. Daghan sa atua karon mga kaigsunan. Daghan sa atua nga tan-aw nato ang modern Israel mga kaigsunan nga daghan nagsulti nga basig i-rebuild og balik ang Jewish temple. Ug kanang Armageddon diri sa nakasulat sa balaang kasulatan sa Revelation 16, mao ni ang kanang away sa Middle East. Daghan ang naka-misinterpret sa propesiya. So kanina mga subjects mga kaigsunan are being discussed through magazines, books, radio, televisions, internet, and even in the pulpit. Mukutlo sila propesiya mga kaigsunan nga wala sila kabaluon sa ang propesiya. Pero pasalamat sa bugtong ug buhi nga Dios mga kaigsunan, nga naghatag siya kaalam nga masabtan nato ang propesiya sa bugtong ug buhi nga Dios. So here is the big question. Kani bang mga propesiya sa katapusang mga adlaw mga kaigsunan o kaning templo ba nga gihisgutan dire? Mao ba ni mga kaigsunan physical building ba ni? Or naapay deeper spiritual meaning ani or spiritual application? Kasagara man gud mga kaigsunan, pag nagtan-aw tag propesiya, ang uban sa ato mutan-aw dito sa Israel, usa hitabo sa Israel. In which dugay ra mga kaigsunan nag-end ang mensahe sa Israelites. Panahon pa lang nagibato nila si Esteban. Nahuman na ang mensahe. Nag-end na ang 70-week prophecy. So nadumduman ninyo mga kaigsunan, at the time nga unang pag-anhi sa bugtong o buhay nga Diyos, His people misunderstood and misapplied the prophecies regarding His kingdom. Unsa may pagsabot sa iyang mga katawan, may tungod sa gingharian, giliteral nila pagsabot. So, nagpaabot sila mga kaigsunan nga i-establish sa bugtong og buhi nga Dios ang literal ug earthly kingdom. Ang gipaabot nila nga magpatukod og gingharian ang Ginoo nga literal ug physical nga makita nimo. Even the disciples ang bugtong og buhi nga Dios mga kaigsunan kanunay nagpasabot that His first coming was to establish a spiritual kingdom, not a literal. Maunay sulti niya mga kaigsunan sa Lucas chapter 17 verse 20 to 21.
Dalaygo na bugtong og buhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Lucas kapitulo 17 bersikulo 20 paingon sa 21. Og sa gipangutana siya sa mga Fariseo kung kanusa ang iabot sa gingharian sa Dios. Siya mitubag kanila, ang gingharian sa Dios moabot nga dili pagaubanan sa mga tilimad-on nga mapaniid, og dili usab sila magaingon, di ara o tuara kay tan-awa, ang gingharian sa Dios ana ara sa taliwala ninyo. Dalaygo na bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So this is one of the reasons, mga igsunan, nga ang Pariseo gidawdaog nilang bugtong buhi nga Dios kay dili sila motuo nga ang Ginoo maoy Mesiyas, bugtong manuluwas. Kay ang gi-expect nila sa Mesiyas usa ka hari, muscular. Ha? Usa ka hari lang gi-expect mga kaigsunan. Amo nang sulti ang bugtong buhi nga Dios diya ug dili usab sila magaingon di ara o tuara kay tan-awa ang gingharian sa Dios ana ara sa taliwala ninyo. But because the persistent and popular teaching of that day, makaigsunan, nga ang pagtudlo nila sa Mesiyas, o Mesiyas, usa ka hari, saktog barog hari, yung barog mga kaigsunan, nga Mesiyas nga, mupalagpot sa Romans. Nga naman, na ilalong ang Hudeya sa Romano. Why? Kabantay mo itong naniduol sa bugtong ubuhi nga Diyos. Ana sa muhatag pa ba migbuwis kang Cesar? O sa isultis Ginoo ato? O sa isultin Ginoo Kristo? Ang kay Cesar, o siya nakita nyo nga naong diha? Ang kay Cesar, ang sa Ginoo, sa Ginoo. So dili na sila ganahan unta makaigsunan nga magpailalumpa sa Romans. Muna ang gi-expect nila nga Mesiyas, usa ka hari, nga mulingkod sa trono ni David. Literal nga kingdom. So, mo nilang pag-expectation. Bisan ang mga disipulo sa bugtong ubuhi nga Diyos, gi-ignore nila ang comment sa Ginoo mahitungod sa spiritual kingdom. So, they tried to make the spiritual prophecies literal. Kaning spiritual nga propesya gipagsabot sa mga Israelita sa panahon sa mga disipulo, literal ang pagsabot nila. Ha? Ug ang pagpalansang sa bugtong ubuhi nga Dios, at that time makaigsunan nga nagsakripisyo ang Ginoo didto sa Kalbaryo sa cross tungod sa atong mga sala, makaigsunan, di adto makaigsunan ni midugmok ang ilang pagdahom. Nawala ilang paglaom sa usa ka Israel nga adunay kamanduan tibok yuta. Ilang gi-expect makaigsunan nga mailahan sila sa tibuok nasod sama sa saad sa bugtong ug buhi nga Dios kay Abraham nga mailahan mo sa tibuok kalibutan. Nahitabo man to makaigsunan apan dili sa pamaagi sa tawo, kundi pamaagi sa atong bugtong ug buhi nga Dios. Unsa nga pamaagi? Ang gi-expect makaigsunan sa mga Israelita, Mesiyas nga hari. Apan, ang kabubuton sa bugtong buhi nga Dios, nagpakatao siya sa pinakaubos nga kahimtang dito sa sabsaban. Sumautoy, gi-expect nila. Apan dili tumaoy, gibuhat sa bugtong ubuhi nga Dios. Longing for freedom from political oppression, they lamented. Gusto nila kagawasan makaigsunan sa political nga pagdaog-daog sa mga Romano. Di na sila ganahan magpailalom. Munang nangita sila hari, nangita sila gingharian nga literal. O sa isulti diha sa Lucas 24:21? Dalaygo na bugtong ubuhi nga Dios mao si Ginoo Kristo. Lucas kapitulo 24 bersikulo 21. Og na naglaom unta kadto kami nga siya mao gayod ang magtubos sa Israel. Dalaygo na bugtong ubuhi nga Dios. O sa i-expect nila, galaom sila nga katong Mesiyas ang bugtong ubuhi nga Dios na nagpakatao diri sa kalibutan mao ang magtubos sa Israel, in which wala na sipyat ang balang kasulatan. Wala na sipyat ang propesiya. Ang pagsabot ra sa tao mo'y sipyat. Gano man. Ga-expect sila nga hari. Hari nga literal mga kaigsunan nga mulingkod sa trono ni David. Yung katong pagpalansang sa bugtong ug buhi nga Dios mga kaigsunan, ti mailhan mga kaigsunan katong gingharian nga nawala sa panahon ni Adan ug ni Eva. At that time nga nisulod ang sala. Remember? Original plan sa bugtong ug buhi nga Dios nga mag-establish sa gingharian diri ug ang center ana walay lain kundi ang tree of life. But at that time nga nisulod ang sala mga kaigsunan, na delayed ang plano sa bugtong ug buhi nga Dios. Kinahanglan nga munaog siya para sa atong kaluwasan. At that time nagpalansang ang bugtong ug buhi nga Dios mga kaigsunan. Unsay sulti niya? It is done. Pasabot, tapos na. Ang gahom sa sala wala na,
nabawi na niya ang gingharian nga nawala sa panahon sa tanaman sa Eden. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. And even after His resurrection, after sa iyang paggabanhaw, mga kaigsunan, ang mga tinunan sa bugtong ubuhi nga Diyos, mikupot gihapon sila aning popular nga pananawon, nga natisok sa ilang mga kauglingon, diha sa ilang mga nahuna, naglaom gihapon sila, ug usa ka nagkaduol, ug literal nga gingharian. Wa gid gihapon kasabot ang mga disipulo. Muna di ko matingala, mga kaigsunan, nga lisod sabto ang gingharian. Kay even the disciples, wala nila nasabtan ang gingharian sa bugtong ubuhi nga Diyos. Even after His resurrection, after sa paggabanhaw, nangutana ra gyapon sila. Buhat kapitulo 1 bersikulo 6. Dalaygo na bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Buhat kapitulo 1 bersikulo 6. Ug unya sa nagkatigom sila, gipangutana sila niya nga nag-ingon, Ginoo, niini bang panahona karon iga pahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Dalaygo na bugtong ubuhi nga Dios. See? After resurrection, after pagabanhaw sa bugtong ubuhi nga Diyos, nangutana ra gyapon ang mga disipulo sa Ginoo. Ginoo, niini bang panahona karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? They were expecting, makaigsunan, nga literal kingdom. Wala sila nakabantay nga katong pagpalansang sa bugtong ubuhi nga Diyos, nakuha na niya ang gingharian. Na-establish na niya ang gingharian, dili literal kundi spiritual kingdom. They wanted so much to believe their own view, mga kaigsunan. Gusto nila, nituo sila, mga kaigsunan, sa ilang kaugalingong pananawon, sa ilang kaugalingong pagsabot sa gingharian, that the devil was able to blind them to the plain truth. Tungod, mga kaigsunan, ang ilang pagsabot sa gingharian, literal, maglakaw kas bulawan, na ang tree of life dire, si Satanas gitagaan nila higayon, nga tabunan sila, butahan sila sa kamatuuran. Tungod ang ilang pagtuo sa gingharian, literal kingdom. Munang gibutahan sila nga dili na nila masabtan unsay gingharian sa bugtong ug buhi nga Dios. So the question is, posible ba mga kaigsunan karon sa atong panahon, mga kaigsunan? Nasipyat batag apply sa propesiya regarding spiritual Israel and the temple? Gi-interpret ba nato siya, mga kaigsunan, in a literal sense without basis? Sa gara man gud, mga kaigsunan, gitanaw nato ang propesiya, mubalik na dito sa Israel. Dili na nato balikan ang Israel. Hisgutan nato ang espirituhanong Israel. Kay kung masipya tagsabot aning propesiya, mga kaigsunan, nga atong tanawon mag-basis na kanunay sa literal nga Israel, we could be preparing to embrace a diabolical deception. Mailad gyud ta ni Satanas. Not to mention, maka-igsunan, maka-experience po tawag disappointment. Kung sa isulti diha sa Revelation chapter 2 verse 7. Dalaygo na bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Gipadayag kapitulo 2 bersikulo 7, ang adunay igdulungog kinahanglan nga magapatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Dalaygo na bugtong ug buhi nga Dios. Balakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Okay, we hope this study of end time prophecy will clear the muddled understanding of prophecy. We hope, mga kaigsunan, nga ning pagtuon nato sa balang kasulatan karon mahitungod aning Israel. Makapabag-o ni sa ato ang perspective. Kaning pangalan nga Israel, it is impossible to clearly understand the subject of Israel apart from a careful study of the Old Testament. Kung dili nato hisgutan ang Old Testament, di ta kasabot unsay espirituhanong Israel. Espirituhanong Israelites. So the first time the name Israel, kaning first time nga ni-appear ang Israel, mga kaigsunan, sa balaang kasulatan, it is sa panahon, mga kaigsunan, nga nagipag-wrestling si Jacob sa atong bugtong ubuhi nga Dios. Muna isulti sa Genesis 32 verse 28. Dalaygo na bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Genesis kapitulo 32 bersikulo 28. Og siya miingon, dili ka na pagahinganlan nga Jacob, kundili si Israel, kay nakigbugno ka sa Dios og sa tawo, og nakabuntog ka. Dalaygo ng bugtog og buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Unsay meaning sa Israel nga pangalan? After nga nagmadaugon si Jacob, Israel means nagmadaugon ka sa Dios og nagmadaugon ka sa tawo.
So makaisunan, first time nato mabasa o madungog ang pangalang Israel sa panahon ni Jacob. Okay? So busa ang ngalang Israel makaigsunan sa sinugdanan may usa ka ngalan sa langit nung gigikanan nga gi-apply ngadto lamang kang Jacob. Isa ra ang gitawag pa nga Israel sa bugtong mo'y si Jacob. O katong hisgutan nga nung natawag ang kaning nasod sa Israel nga Israel. So ang kaning Israel makaigsunan, it represented his spiritual victory over sin. Nagmadaugon siya makaigsunan sa Dios ug sa tawo. Pamaagi sa pag-wrestling niya, sa pag-ampo sa bugtong ubuhi nga Dios, and claiming God's grace. Gi-claim niya ang grasya sa bugtong ubuhi nga Dios. Pila ka buok anak ni Jacob? 12. Jacob makaigsunan had 12 sons who later moved into Egypt. Nganong ni adto man si Jacob ug yang mga anak sa Ehipto. Nga naaman sila sa land of Canaan. It's because niabot ang kagutom. Remember Joseph? Isa sa mga anak ni Jacob? Gibaligya siya sa iyang mga igsoon. At the time nga gibaligya siya sa iyang mga igsoon, makaigsunan, nag-ampo lang siya sa bugtong buhi nga Diyos, Ginoo. Nag-ampo lang siya. Gapailalom gihapon siya sa kabubuton sa bugtong buhi nga Diyos. Bisan to the point makaigsunan nga gibutang-butangan siya, na priso siya makaigsunan, bisag wa niya gibuhat ang sala. Nai-butler dito ni sulod, itong gikan sa hari na priso, iyahang gi-interpret ang mga damgo niya, nalimtan siya, nakagawa sa limtan siya. Pero at that time, makaigsunan, nagdamgo ang si Pharaoh, gipatawag si Joseph. At that time, nahubad niya ang damgo sa Pharaoh, pinagis gahom sa bugtong buhi nga Diyos. Nahimo siyang second in command sa hari. Gihimo tong blessing in disguise ni Joseph. Nga naman, kung wala nakaposisyon daan si Joseph sa Ehipto, at the time niabot ng kagutom sa land of Canaan, mamatay sila tanan. Munang sometimes makaigsunan, di na to masabtan ang plano sa bugtong ug buhi nga Dios. Nganong nahitabo ni sakot, pero at the end of the day, pag abot na sa tumoy pasalamatan ra gihapon nimo ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, mao to ang reason nga nibalhin sila sa Ehipto. Tungod niabot ang kagutom sa land of Canaan. So, ang kaning descendants o kaliwat makaigsunan sa iyang mga anak, eventually multiplied into 12 tribes, 12 kabanay. Which later makaigsunan, nahimo silang ulhipon sa Egyptian until the time of Moses. Nga naman. Ang katong, nga naka-question ka, di ba dako magnatabang si Joseph sa Ehipto? Nakatabang siya sa kagutom nga niabot, tulog tunga. Ngano kaha? It's because makaigsunan, ang katong Pharaoh, nga bagong lingkod nga Pharaoh, walay idea kinsa si Joseph. Wala siya idea. So ang gibuhat niya sa mga Israelita makaigsunan kay naggrow, nagkadako ang population. Nahadlok siya nga basin og magrevolt ni siya, mag-alyansa og pahawaon ko sa akong trono. Mao tong iyang giulipon ang mga Israelita until the time of Moses. Mao to si Moses makaigsunan, nakapatay man siya usa ka Egyptian ni dagan sa wilderness. Sulod sa 40 years. Nagbantay in town siya karnero diadto. Karnero pa siyang ugangan. So gitrain siya sa bugtong uboy nga Dios ana nahibalaan niya sa Ehipto makaigsunan. Motong pagsugo sa bugtong uboy sa iya Moses. Gisugo siya sa Ginoo para ipagawas ang mga katawhan sa Ginoo dito sa Ehipto. Unsay sulti ni Moses, ayaw lang ko Ginoo. Kay bulol man ko. Utal-utal naman ko. Tan-awon bitaw nimo na kaigsunan. 40 years siyang nakig-uban sa mga karnero. Ayang kaistorya mga karnero. Unsay di na gyud kabalo mo istorya si Moses. So muna ang bugtong uboy nga Diyos siya maghatag og tingog kay Moses. So hitabo mga kaigsunan, nisulti ang bugtong uboy nga Diyos kay Paraon. Pinaagi kay Moses, Exodus chapter 4 verse 22 to 23. Dalaygo na bugtong og buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Exodus kapitulo 4 bersikulo 22 paingon sa 23. Og magaingon ka kang Faraon, si Jehova nag-ingon niini, ang Israel akong anak nga lalaki, ang akong panganay, og ako nag-ingon kanimo, tugutan mo sa paglakaw ang akong anak aron siya mag-alagad kanako, og ikaw nagdumili sa pagpalakaw kaniya. Ani akaron pagapatyon ko ang imong anak nga lalaki, ang imong panganay. Dalaygo ng bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So i-note nato makaigsunan, gusto nako nga i-note ninyo ni. Kay mo ni sinugdanan sa atong pagtuon karon pinagis tabang sa bugtong buhi nga Dios. Unsa ingon diya sa Exodus chapter 4 verse 22? Ang Israel.
Excuse me. Ang Israel, akong anak nga lalaki, ang akong panganay. Inote na ninyo ha? Diri makaisunan, kaning pangalan nga Israel, nga para unta kay Jacob lang, is naapil na iyahang mga kaliwatan. Therefore, ang kaning pangalan nga Israel, first applied to a victorious man, kay Jacob una, then to his people. So ang unang pangalan nagsugod, ang kaning Israel na pangalan nagsugod sa unang tao, kay Jacob. And then, ni-expand siya sa mga kaliwatan ni Jacob. You will soon see why this is a very important point. Ang importante nga akong gipanote ninyo mga kaisunan, ang Israel akong anak nga lalaking akong panganay. Kana importante nga i-note ninyo na. So, about 800 BC. BC means before Christ. Ang bugtong ubuhi nga Diyos nakipag-istorya siya sa iyang propeta nga si Hosea. Hosea chapter 11 verse 1. Dalay ko na bugtong og buhi nga Dios nga mao sa Ginoo Kristo. Hosea kapitulo 11 bersikulo 1. Sa diha nga bata pa ang Israel, nan siya gihigugma ko o gitawag ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Ehipto. Dalay ko na bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Yet by this time makaigsunan ang nasod sa Israel napakya sa pagkinabuhi sa espiritual nga kahulugan sa ngalan niini. Nganuman, unsa may gibuhat sa nasod sa Israel? Mabit daw itong natunga ang gingharian, nahimong northern tribes o southern tribes, ang gihimo makaigsunan, kanunay silang musimba, mutalikod sa Ginoo, kay musimba sa mga pagano, sa mga Diyos-Diyusan. Napakyas man ang Israel makaigsunan, mo na makita nato dire sa Hosea, unsa ka importante sa panahon nga abrihan na nato ang bagong tugon. Okay, kaning Hosea makaigsunan ha? So, approximately 800 years after Hosea's prophecy. Approximately 800 years after sa propesya ni Hosea. Atong mahibalaan diri makaigsunan, Matthew chapter 2 verse 1. Dalay ko na bugtong buhi nga Diyos, Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king. So kani nga Herodes salbahis ni. Kay na Herodes nga buutan sa panahon nga na-expand ang second temple. Kang unang templo sa Jerusalem gitawag sa Solomon's Temple. Nabungkag to, giatake ni King Nebuchadnezzar, o nagpatukod si Ezra, uban nila si Robabel. At that time sa second temple, gitawag sa Herod's Temple. Nga naman, nitabang man si Herodes sa pag-expand sa templo, pero dili ning Herodes nga gisgutan sa Matthew chapter 2 verse 1. So at that time, makaigsuunan, nataw ang bugtong ubuhi nga Diyos sa Bethlehem, sa Judea. Mao to, panahon ni Herod the king. Tungod kay si Herodes makaigsunan na threaten man siya, nahadlok siya basi mailisan niyang pagkahari. So sa may gibuhat niya, gipamatay niya ang tanang mga bata sa Bethlehem. Mateo kapitulo 2 bersikulo 16. So before ana makaigsunan, giwarningan si Joseph daan. Si Joseph katong kauban ni Maria. So giwarningan makaigsunan Mateo kapitulo 2 bersikulo 13. Dalay ko na bugtong og buhi nga Dios nga mao sa Ginoo Kristo. Mateo kapitulo 2 bersikulo 13. Og sa nakalakaw na sila, tan-awa usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kang Jose pinaagi sa damgo og miingon kaniya, bumangon ka, dad-a ang bata og ang iyang inahan og kumalagyo ka ngadto sa Ehipto og pabilin didto hangtod ingnon ko ikaw kay si Herodes mangita na sa bata aron sa pagpatay kaniya. Dalay ko na bugtong og buhi nga Dios. So note mga kaigsunan, note. Aha niya gipadagan si Ginoong Hesukristo? Asa ni dagan? Asa ni dagan? Ehipto, tama? Until when? So unsa ni hitabo? So the family arose and departed into Egypt. So nidagan sila sa Ehipto, verse 14 na. So dire sa book of Mateo mga kaigsunan, nagsulat si Mateo dire mga kaigsunan nga kaning bata walay lain kundi ang bugtong og buhi nga Dios nga nagpabilin sulod sa Ehipto. Remember ha? Nag-order si Herodes makaigsunan nga pamatyon ang mga bata sa Bethlehem. Nagpakita ang manulunda sa bugtong ubuhi nga Diyos kay Joseph, kay Jose. At tumo sa Ehipto until when? Mateo kapitulo 2 bersikulo 15. Dalay ko ng bugtong og buhi nga Dios nga mao sa Ginoo Kristo. Mateo kapitulo 2 bersikulo 15. Og didto nagpabilin hangtod sa pagkamatay ni Herodes. Kini nahitabo tuman sa giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, gikan sa Ehipto gitawag ko ang akong anak. Dalay ko ng bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi sa sabtan ninyo. Unsay gisulti ni propeta Hosea chapter 11 verse 1 ganina? Unsa to yung gisulti makaigsunan?
Ha? Sa diha nga bata pa ang Israel, nan siya gigugma ko, gitawag ko ang akong anak nga lalaki, gikan sa Ehipto. Okay. So, niadto ang bugtong ug buhi nga Dios kato nagpakatao siya, niadto siya sa Ehipto at that time nga nag-order si Herodes nga pamatyon ang tanang bata sa Bethlehem. So, until when daw? Until mamatay si Herodes. Unsay sumpay? Tanawa? Unsay gi-quote dire mga kaigsunan? Gikan sa Ehipto, gitawag ko ang akong anak. Palakpakan na tong bugtong buhi nga Dios. So kisay punto niya dire? Kinsa nga anak? Ang bugtong buhi nga Dios. So bantayan nato mga kaigsunan ha. Gi-quote ni Mateo gikan sa Hosea chapter 11 verse 1. Okay? So originally referred to the nation of Israel coming out of Egypt and actually declares it more perfectly fulfilled in Jesus Christ. Please don't miss mga kaigsunan. Dapat din nato ma-miss ang meaning. Kung unsa ka importante ang point nga ang prophecy mga kaigsunan sa balaang kasulatan can have a dual application with both a literal and spiritual fulfillment. Di lang nato i-apply ni okay sa Israel ni tanan nakasulat sa propesiya para ni sa literal Jews. No. Di na siya applicable mga kaigsunan at sa panahon nga gi-reject nila ang Ginoo nga Mesiyas. So diri sa Mateo mga kaigsunan ni touch lang gamay, natapsingan lang ni Mateo mga kaigsunan. Kaning shocking principle nga develop mga kaigsunan throughout his gospel. So unsa man ang amazing revelation diri ni Mateo. So a careful study of Mateo mga kaigsunan makita nato diri. Ang kaning story ni Ginoong Hesukristo mga kaigsunan was actually mga kaigsunan, na-repeat lang siya in the history of ancient Israel. Ang kaning story sa atong bugtong uboy nga Dios diri sa book sa bagong tugon, na-repeat lang ni siya mga kaigsunan, in ancient Israel. Pero ang Israel mga kaigsunan, ang nasod na Israel napakya sila. Pero ang Israel nga nagrepresent sa bugtong uboy nga Dios, na overcome niya ang sala mga kaigsunan ug na madaugon siya. Palakpakan nato, pinagis pagpalansang sa kabero sa cross. So, diri mga kaigsunan, bantayan nato ang parallel. Okay? Ang parallel mga kaigsunan, murag ka na makita nimo sa kalsada, duha ka linya nga dili guna sila mag-abot. Pero pareho, parallel. Okay? Ang parallel pareho. So, tan-aw nato ang history of ancient Israel ug sa atong bugtong ug buhi nga Dios. Kung naabay parallel. Kung asa nagagikan atong pagka-espirituhanong Israel. Kung direct ba nga mo connect kang Abraham. Tanaw nato ang parallel. In the Old Testament mga kaigsunan, a man named Joseph, ang pangalan nga Jose mga kaigsunan, gipadamgo siya. Old Testament anak ni Jacob. Gipadamgo siya mga kaigsunan nga paatuon siya sa Ehipto para ma-preserve ang iyang family. Preserve, maprotektahan iyang pamilya. Genesis 45 verse 5. Di na ako basahon ang mga bersikulo, isulat na lang ninyo. So, diri po sa bagong tugon mga kaigsunan, another Joseph. Kisa man nga Joseph, matong kauban ni Maria. Gipadamgo po siya mga kaigsunan, gipakitaan siya sa manulunda nga paatuon iyang pamilya mga kaigsunan sa Ehipto para ma-preserve. Matthew chapter 2 verse 13. So when the young nation, ang bata nga nasod sa Israel, nigawas gikan sa Ehipto. Unsay tawag sa bugtong uboy nga Dios? God calls it my son, akong anak. Exodus chapter 4 verse 22. Hinahinayon ba nako or nakaapas pa mo? So sa bagong tugon mga kaigsunan, when our Lord Jesus Christ come out of Egypt, katong gisulti nako ganina mga kaigsunan, nga nigawas sa mga kaigsunan sa Ehipto mga kaigsunan, unsay gitawag sa amahan sa iya? My son. Out of Egypt have I called my son. Matthew chapter 2 verse 15. So, ang Israel mga kaigsunan, nibiya na sila sa Ehipto. Ang katawhan ni agi sa Red Sea. Tama? Unsay sulti ni Apostol Pablo mga kaigsunan sa 1 Corinto 10:2? Si Apostol Pablo miingon sa ila, gibautismuhan ngadto kang Moses sa dagat. Okay? O diri pod mga kaigsunan sa panahon sa atong bugtong uboy nga Dios, panahon ni Kristo, gibautismuhan pod siya aron matuman ang tanan pagkamatarong. Og diha dayon ang Dios nagmantala kaniya, akong hinigugmang anak. Mateo chapter 3 verse 15 to 17. So, after nga nakalusot na sila sa Red Sea mga kaigsunan, pila ka tuig gani nga naglibot-libot sa wilderness ang mga Israelita? 40 years. Tama? So,
kung unsa ang pag-lead sa bugtong ug buhi nga Dios sa ilaha. Sa usa nga pamaagi, pag-adlaw panganod, paggabi kalayo. So maupo na ang paggiya sa amahan sa panahon nga naa sa wilderness 40 days ang atong bugtong ug buhi nga Dios. Matthew chapter 4 verse 1 to 2. So at the end of 40 years makaigsunan, at the end of 40 years sa wilderness, gisulat ni Moses ang Deuteronomy. At the end of 40 years. At the end po sa pagfasting sa atong bugtong ug buhi nga Dios, kabantay mo 40 days po siyang nagfasting. Tama? So after 40 years nakasulat si Moses og Deuteronomy. So diri po sa bagong tugon makaigsunan, nagfasting ang bugtong ug buhi nga Dios 40 days. Tama? Yung sa katapusan sa adlaw sa iyang pagfasting, gutom na kayong Ginoo. 3 days man lang gani, di nato makaya ang puasa. Samot na siguro ang atong bugtong buhi nga Dios, nagpuasa siya. Sa pagpuasa niya makaigsunan sa katapusang adlaw, gutom na kay siya, luya na kay ang Ginoo. Nagpakita ang usa ka anghel. Ngang abi sa Ginoo, usa gyud ka anghel. So okay kaayo ni kay nagpakita ang anghel. Hayag man kaayo, angel of light. Aroy, pagtingog igsuon. Dito nasakpan nga dili man dito manulunda gikan sa langit. Ngano man? Unsay sulti ni Satanas? Kung ikaw anak sa Dios, imo ang tinapay ang bato. So, asa man ni gi-quote sa bugtong ug buhi nga Dios sa mga bersikulo. Gi-resist niya ang temptation, gisukla niya ang temptation ni Satan makaisunan by quoting 3 scriptures nagagikan ni tanan sa Deuteronomy. So 40 years after 40 years nasulat ni Moses ang Deuteronomy ug nagamit ni sa bugtong ug buhi nga Dios sa panahon nagfasting siya. Ang kaning tulo ka buok nga gi-quote niya gikan sa balaang kasulatan, gikan na sa Deuteronomy. So sa Psalm 80 verse 8, ang Dios nagtawag sa Israel nga usa ka paras nga iyang gidala gikan sa Ehipto. Pero kung basahon nimo diri sa Juan makaigsunan, Juan 15 bersikulo 1, unsay gideklara sa atong bugtong ug buhi nga Dios, ako mao ang tinuod nga paras. So tan-awa ang paralel. Gikan sa ancient Israel ug sa atong Ginoong Hesukristo. Tan-awa ang paralel, So, in the Old Testament makaigsunan, the name Israel first applied to one man. Kagisa na apply? Kay Jacob. And then representing his spiritual victory over sin. Even so makaigsunan sa bagong tugon, ang bugtong ug buhi nga Dios is the Israel who came out of Egypt. He is the one victorious man who overcame all sin. So nasabtan na to ang paralel gikan sa ancient history hangtod sa atong bugtong ug buhi nga Dios. Kung asa gyud ta nakakonek sa atong pagka-espirituhanong Israelites o kani pang mga propesiya para banis sa mga literal Hudyo. So naapay mga daghang ebidensya makaigsunan. The list of parallels between our Lord Jesus Christ and Israel goes on, but consider just a few more points. For example, after healing a group of people, unsay gisulti sa bugtong buhi nga Dios? Matthew chapter 12 verse 16 to 19. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao sa Ginoong Kristo. Matthew 12 versikulo 16 pingon sa 19, og iyang gipinahan sila nga dili nila siya ipaila. Kini tuman sa gisulti pinaagi sa propeta nga si Isaias nga nag-ingon, tan-awa ang sulugoon ko nga akong pinili, ang akong pinalangga nga nakapalipay sa akong kalag. Ipahiluna ko ang akong espiritu diha kaniya, og ang hustisya iyang igamantala ngadto sa mga hintil. Dili siya magapakiglalis ni magasinggit og walay makadungog sa iyang tingog diha sa kadalanan. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So kaning Matthew chapter 12 verse 16 to 9 makaigsunan, gi-quote ni Mateo makaigsunan from Isaiah chapter 42 verse 1 to 3. Basahala na ninyo. The same words, the same statement makaigsunan. Gi-apply ni siya originally applied to Israel, my servant. Isaiah 41 verse 8. Pero sa sulti na Mateo makaigsunan, na fulfilled ni siya sa panahon sa bugtong ug buhi nga Dios. Unsay gisulti diha makaigsunan?
ug ang hustisya iyang igamantala ngadto sa mga hintil. Okay? So after that makaigsunan, si Apostol Pablo gisunod po niya nga prinsipyo ni sa iyang mga sulat. Gi-apply niya ang statement originally made about the nation of Israel to Jesus Christ. God called Israel my firstborn. Exodus chapter 4 verse 22. Gitawag sa Ginoo ang Israel nga panganay. Tama? Ken magulangan. Pero diri kay Apostol Pablo makaigsunan, iyon siya. Yet Paul said it was Jesus Christ who is the firstborn of every creature, ang panganay sa tibuok nga kabuhatan. Colossians chapter 1 verse 15. Tanawa ang mga paralel. Dili nato ni bangga ang mga bersikulo, kundi tanaw nato ang mga paralel. So the clearest example makaigsunan is when God calls Israel the seed of Abraham. Isaiah chapter 41 verse 8, ang kaliwat daw ni Abraham. Pero tanaw na to ka Apostol Pablo. Nga ningon si Apostol Pablo diha makaigsunan sa Galatia chapter 3 verse 16. Dalaygo na bugtong ubuhi nga Dios nga mao sa Ginoong Kristo. Galatia kapitulo 3 bersikulo 16. Karon ang mga saad gihatag kang Abraham og sa iyang kaliwat, wala ingna og sa mga kaliwatan. Nga daw ingon og daghan kundili og sa imong kaliwat, ingon nga usara nga mao si Kristo. Dalaygo na bugtong og buhi nga Dios. Balakpakan nato ang bugtong buhi. So daw, si Apostol Pablo makaigsunan nga ang kaliwatan daw ni Abraham wala daw magtumong sa daghan kundi sa isara kakinsaman sa atong bugtong og buhi nga Dios. Balakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, madiskubre nato makaigsunan repeatedly in the New Testament. Naay mga statement diha makaigsunan nga gi-apply sa nation of Israel are now applied to our Lord Jesus Christ. Para raunta to siya sa nasod sa Israel. Pero basahon nimong bagong tugon, gi-apply na siya sa atong bugtong og buhi nga Dios. Now, ang Messiah diha makaigsunan is now the seed. Ang seed kaliwatan. Therefore makaigsunan, ang bugtong og buhi nga Dios is the very essence of Israel. Unsa may pasabot sa essence? Kabantay mo anang pulo ka sugo. Unsa may pinaka-essence sa pulo ka sugo? Kanang ayo pagsimbag Diyos-Diyosan, ayo paghimog imahe. Remember the Sabbath day to keep it holy. Unsa may pinaka-essence aning pulo ka sugo? Walay lain kundi love. Love your God with all your heart, mind, soul, strength, and love your neighbor as you love yourself. So ang pinaka-essence aning Israel, walay lain kundi ang atong bugtong ug buhi nga Dios. Siya ang pinaka-essence ana. Palakpakan na to. Sumuni siyang explosive truth makaigsunan. It cannot be ignored. Di ato pwede ni baliwalaon makaigsunan. Kung gusto na to sabton ang modern Israel. Unsay role sa modern ug identity sa modern Israel. So naapad rin makaigsunan. Remember makaigsunan that the name Israel, wala na lang siya nag-referred o nagtumong kay Jacob, tama? But also to his descendants. Tama? After nga nag-anak si Jacob, ang iyahang descendants, ang iyang makaliwatan, gitawag na pud Israel. Pero ang gipanganlan gyud sa bugtong uboy nga Dios nga Israel, wala lain kundi si Jacob. Pero na-apply ni siya, nasunod ni sa iyang makaliwatan, who became Israel. So the same principle makaigsunan nga makita nato sa bagong tugon. So, unsa man pamaagi. So, ang bugtong uboy nga Dios makaigsunan. Giingnan niya ang ancient Israelites diha sa Exodus chapter 19 verse 6. Dalaygo ng bugtong uboy nga Dios, ug alang kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote ug usa ka balaan nga nasod. Kinsa man iyang kaistorya ani? Wala lain kundi ang literal na mga Israel or Hudyo. Pero diri kang Pedro makaigsunan, gi-apply niya ang exact words. Okay? Naka-address na siya dili na sa literal nation sa Israel, kundi sa iglesia na. 1 Pedro 2:9. Dalaygo na bugtong og buhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Apan kamo maoy usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo magamantala sa kahibulungang mga buhat niya nga nagwagtang kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Dalaygo ng bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan nato mga kaigsunan. So, ang giadresa ni Apostol Pedro diri mga kaigsunan, dili na ang nation sa Israel, kundi ang church na, iglesia. Sa bugtong ubuhi nga Diyos, kita na makaisunan.
Tanawa lang ninyo mga kaigsunan. Sa may pasabot nila mga kaigsunan nga nahimot ang harianong saserdote. Mga pare, before man God, during the ancient time of Israel, mga kaigsunan, ang pare iray dunay katungod mosunod sa templo sa most holy place. Holy place, ang pare, ang most holy place, ang high priest. Sila ray pwede makikisurya sa bugtong o buhi nga Diyos. But at the time nga nagpalansang ang bugtong o buhi sa Kalbaryo sa cross, mga kaigsunan, after natunga tong veil dito, ang kurtina nga nag-separate sa holy place o sa most holy place, ang bugtong og buhi nga Dios mga kaigsunan gitagaan na tanyag katungod nga pwede na tamo direct o mga ipasaylo sa iyaha. Palakpakan na tong bugtong buhi nga Dios. So likewise mga kaigsunan, immediately after Paul's statement in Galatians chapter 3 about sa atong bugtong og buhi nga Dios nga mao'y kaliwatan. Unsa isulti niya sa mga hintil? Ang mga hintil dili ni mga Hudyo ha. Galatians chapter 3 verse 29. Dalaygo ng bugtong og buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Galatia kapitulo 3 bersikulo 29. Og kun kamo mga iya ni Kristo nan kamo kaliwat ni Abraham nga manununod sumala sa saad. Dalaygo ng bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios pagkanindot mga basahon mga kaigsunan. So nakakonect ta mga kaigsunan dili mismo kay Abraham mga kaigsunan kundi gihatagan ta og dalan sa bugtong og buhi nga Dios nga makakonekta sa Israel. So, sa nga pamaagi? Sa isulti sa Marcos 6:6? Ang mutuong magpabautismo, mamaluwas. So, pinaagi makaigsunan. Pinaagi sa bautismo makaigsunan, pinaagi sa imong pagtuo sa bugtong og buhi nga Dios, nahimo tang kaliwat ni Abraham nga manununod sumala sa saad. So dili pwedeng ikat sa bugtong ubuhi nga Dios iyang saad kay Abraham. Kay pag once nagsaad ang bugtong ubuhi, continue na makaigsunan. Di na parehas sa tuwa mo saad nga mapakyas gyud. So diri makaigsunan sa bagong tugon ang pangalang Israel. Ang pangalang Israel dili lang sa ma-apply para na sa bugtong ubuhi nga Dios o sa kay Ginoong Kristo. Apan ngadto usab ni atong natawo diha sa atong bugtong ubuhi nga Dios walay lain kundi ang iglesia kita. At the time nga mudawat ta sa bautismo sa bugtong og buhi nga Dios mga kaigsunan, nahimo na tang espirituhanong Israel. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Kabantay mo mga kaigsunan, kung asa ta nakakonek sa Israel, walain kundi sa bugtong og buhi nga Dios. At that time mga kaigsunan nga nagpalansang ang bugtong sa Kalbaryo sa cross mga kaigsunan, naluwas ang tanan, way gipili Grego, mahintil, mahudyo man ka. So ang bugtong og buhi nga Dios ang naghatag og dalan sa atoa para makakonekta sa espirituhanong Israel ug makakonekta sa saad sa bugtong og buhi nga Dios kay Abraham. Nga atong i-claim karon mao ning kinabuhing dayon. Palakpakan nato. So ang iglesia mga kaigsunan gitawag sa og lawas ni Kristo. 1 Corinthians 12:27. Which is one of the reasons mga kaigsunan nganong si Santiago mga kaigsunan sa pagsulat niya sa mga church mga kaigsunan, nagsulat siya sa church, gi-address niya as the 12 tribes that are scattered abroad. James 1:1. Nganuman, ang ihabang gi-addressan ani literal ba na mga Hudyo gyapon? No. Spiritual Israel na mga kaigsunan. Tibuok kalibutan kita na mga kaigsunan. Palakpakan na itong bugtong buhi ng Diyos. So mga kaigsunan, from the very beginning, the church has understood Israel to mean a spiritual body of Christ. So nakatry na ba mo mga kaigsunan nga napakog mo? Sakto yun, na-apply. Mao siguro napakog ka. Kaya na-appeal sa kumensahe, natagakan daw siya tiles. Nangayo daw siya pasaylos, Ginoo, kayo in kaso magani daw. Nakapanghay siya pasaylo. Kaya basin mahemorrhage daw siya. So nakatry na ba ka makaigsunan nga napakog ka, nalipong ka, naduhay mong pananaw? Nakatry na ba ka makaigsunan? So sometimes kinahanglan na to ginana makaigsunan aron masabtan na to ang bagong tugon nga kamatuoran. So that more people start seeing double about the subject of Israel. Topic mangod kay ang Israel karon. Nakita ni mong gubod sa Israel. Uy, kuan na ni kanang mao na gyud ni kay ang Israel gina ni. Ayaw na ibaling ang imuhang mata dito sa literal nga Israel o Jerusalem. Dito na sa bugtong og buhi nga Dios bagong pakigsaad. So according to the New Testament, there are now two Israels. Duha na ka Israel. One group is composed of literal Israelites. Mo na gisulti diya sa Romans chapter 9 verse 3 to 4, according to the flesh. Sumala sa unod. And the other is spiritual Israel, composed of Jews and Gentiles who believe in Jesus Christ. Naa may mga Hudyo in town, makaisunan, nga kanang nidawat pod
nidawat o nituo sa bugtong ug buhi nga Dios. Nay mga Hudyo. That's why ang salvation sa Israel, kung gidawat nila ang Mesiyas, gidawat nila si Kristo nga mo'y ilang bugtong manluluwas, ang salvation unta sa Israel as a nation. O katong giingon di ato mailahan ang Israel makaigsunan kay tungod ang mahimong center of worship nato didto sa Jerusalem unta. Kung gidawat nila si Ginoong Kristo nga mao ilang bugtong manluluwas Mesiyas, luwason ang Israel as a nation. Kung naay usa ka Israelite woman makaigsunan manganak, automatic ang iyang anak luwas. Pero the question is, kay tungod gisalikway gi-reject nila, maluwas pa ba gyapon ang Israel? No, maluwas gyapon sila, but individual salvation. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. So, maunay gisulat ni Apostol Pablo makaigsunan, they are not all Israel which are of Israel. Romans chapter 9 verse 6. Dili daw ang tanan nga Israel nga iya sa Israel. So mo na ni applicable na yung espirituhanong Israel. Dili tanang Israel nga iya sa Israel. So may proof ani. Ha? So not all are part of God's spiritual Israel who are of the literal nation of Israel. Kaning nasa spiritual Israel makaigsunan, wala ni sa nasod sa literal nga application sa nation sa Israel. Ngano man pareha nato makaigsunan. Pareha sa atua. Hudiyo ba di ay ta? We are Gentiles. Hintil ta makaigsunan kad angkon tag kaluwasan sa atong mga sala tungod sa pagsakripisyo sa bugtong buhi nga Dios. So sa may punto ni Apostol Pablo dire, Romans chapter 9 verse 8. Dalaygo na bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Roma kapitulo 9 bersikulo 8. Sa ato pa ang mga anak sa Dios, dili mao kadtong mga anak pinaagi sa pagkatawo, kundili ang pag-aisipon nga iyang mga kaliwat, mao kadtong mga anak sumala sa gisaa. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So sa ato pa ang mga anak sa Dios, dili mao kadtong mga anak pinaagi sa pagkatawo, mao na saang descendants of Abraham, literal flesh makaigsunan. Kundili ang pag-isipon nga iyang mga kaliwat, mao kadtong mga anak sumala sa saad. Sa akong gisulti ganina, Galatians chapter 3 verse 29, nahimot ang kaliwatan ni Abraham pinaagi sa atong pagtuo sa bugtong ug buhi nga Dios. So naguna sa bugtong ug buhi nga Dios ug gikonekta sa bugtong ug buhi nga Dios padulong kang Abraham. Palakpakan nato bugtong buhi nga Dios. So, the children of the flesh are only natural descendants of Abraham, but the children of the promise are counted as the true seed. Ang tinuod nga kaliwatan. Today, mga kaisunan, any person, mapahudiyo man ka, mapahintil man ka, can become part of the spiritual nation of Israel through faith in our Lord Jesus Christ. Mapahudiyo man ka, mapahintil man ka, kumutuo ka sa bugtong ug buhi nga Dios ug mausa na ka aning espirituhanong nasod sa bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan natong bugtong buhi nga Dios. So makaigsunan, just as there are two Israels, there are also two kind of Jews. Duha ka Israel, duha ka Hudiyo. So first, makaigsunan, ang mga Hudiyo, natural, physical descendants of Abraham. Second, makaigsunan, there are Jews in spirit who believe in Jesus Christ. Israel nga literal o espirituhanong Israel. Galatians chapter 3 verse 7. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Galatia kapitulo 3 bersikulo 7. Busa inyo makita nga ang mga tawo nga adunay pagtuo mao ang mga anak ni Abraham. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Remember nganong nakakonekta nganong nahimot ang espirituhanong Israel tungod sa pagtuo nato sa bugtong ug buhi nga Dios ug ang bugtong ug buhi nga Dios ang nag-abri makaigsunan, ang naghatag og dalan nga makakonekta sa literal nga Israel. Kaya gisaaran si Abraham man, wala man sa tuang saad. So ang bugtong buhi nga Dios ang nangitag pamaagi nga makonekta kay Abraham. So according to Paul makaigsunan, ang tinuod nga Hudyo in the sight of God is anybody. Mapahudiyo man ka o mapahintil man ka. Kung naa lang kay personal faith, pagtuo sa atong bugtong ug buhi nga Dios. Remember makaigsunan, nga unsa namangha ang bugtong ug buhi nga Dios sa pagtuo sa usa ka hintil nga sundalo? Mateo chapter 8 verse 10 to 12. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Mateo kapitulo 8 bersikulo 10 paingon sa 12. Og sa pagkadungog ni Jesus kaniya, siya nahibulong og miingon kanila nga nanagpanguyog kaniya sa pagkatinuod,
Magaingon ako kaninyo nga bisan sa Israel wala pa ako'y nakitang pagsalig nga sama niini. Og sultihan ko kamo nga daghan unya ang mga bot gikan sa sidlakan og sa kasadpan og maglingkod tambong sa kananan uban kang Abraham, Isaak ug Jacob diha sa gingharian sa langit. Apan ang mga anak sa gingharian pagaabugon ngadto sa labawng kangitngitan sa guwa. O didto ang mga tao managpanghilak o managkagot ang ilang mga ngipon. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na ito ang bugtong og buhi nga Diyos. So may pasabot ani mga kaigsunan. So kaning declaration sa bugtong og buhi nga Diyos na mga kaigsunan ang mga naminaw niya. Ang wala say makita nga sama sa pagtuo, sama sa gibuhat atong hintil nga sundalo nga Ginoo ingna lang ko. Kay ako sundalo man ko naapog ko'y nasakupan, mutuo sila nako. Ingna lang ko nga maayo na. Grabe daw ang pagtuwa ito mga kaigsunan. So isulti dito mga kaigsunan? Moabot ang panahon mga kaigsunan. Nga gikan sa sidlakanan o sa kasadpan, magalingkod tambong sa kananan, uban kang Abraham, Isaak, Jacob, sa gingharian sa langit. So kaning idea mga kaigsunan, nga si Abraham, si Jacob, o si Isaak, nga magalingkod, uban magakaon sa mga hintil, was tabo. Ang tabo mga kaigsunan, dili dapat mahitabo. Nga naman, suko ang mga Hudiyo ani hugaw ilang pagtanaw sa mga hintil. So unless mga kaigsunan, they had been converted to Jewish faith. Buhat chapter 10 verse 28. Unless magpa-convert ka sa Hudiyo, okay na nakay katungod na makigsalo ni Abraham, Isaac ug Jacob. Pero wala sila kasabot sa puntos bugtong buhi nga Dios. This is also an underlying theme in the parable of the rich man and Lazarus. Kadumdum mo atong usa ka dato og si Lazarus? So kadto mga kaigsunan, nagsimbolo mga kaigsunan ang mga Hudiyo. Tong dato man ang Hudiyo sa ilang pagtuo. Nasa ilaha ang saad sa bugtong ug buhi nga Dios, nasa ilaha. Ang mga Hudiyo nagbusog sa pulong apan wala kini ipaambit sa mga hintil nga gigutom sa kamatuoran. Unsa may kinaon ni Lazarus? Mumho. Therefore, unsay sulti sa bugtong ug buhi nga Dios, they are cast out of the kingdom. Pahawaon sila sa gingharian. Kay kaning gisaaran sa gingharian, walay lain kundi ang mga Hudiyo. Unta, kung gidawat nila ang Mesiyas. Muna giingon diya sa Matthew 21:43. Pagakwaon ng gingharian sa inyo, naka-address na sa nation sa Israel, o gibalihin kani sa nasod nga namunga. Spiritual nation. So makaigsunan, si Lazarus makaigsunan, nagsimbolo siya sa mga hintil, pero dili hintil si Lazarus. Ato lang ibutang makaigsunan na si Lazarus nagkuha lang siya mga mumho sa kinaon sa dato. So ang naghigda sa gawa sa ganghaan nga gigutom makaigsunan sa mga mumos kamatuuran. Dato man ang Israel. Dato ang Israel sa pulong sa bugtong buhi nga Dios na sa ilahang Mesiyas. Gagikan sa ilahang Mesiyas. Apan ang hintil makaigsunan gutom ug uhaw sa kaluwasan. Muna isulti diha sa Lucas 16, versikulo 19, payong 31. Di na nako basahon makaigsunan kayong oras gadagan. So, if we want the fog, kaning gabon makaigsunan, nga maklear ang subject sa prophetic Israel, we must also consider the Jewish temple. Karon, sudla nato ni. Ana sila, ito ko daw pagbalik ang ikatulong templo. Sila, dili kita. Pamanta ni kuana na. So, many who have focused their attention on a literal nation, fulfillment makaigsunan, kanang ilahang pagtan-aw ani makaigsunan, kaning fulfillment sa propesiya, mao din pagpatukod sa ikatulong nga templo. Ga-expect sila makaigsunan. In the same way makaigsunan, si Satan po makaigsunan, gimisdirecta makaigsunan sa atong focus sa mga spiritual Israel. Ganuman, gustong iili si Satan nga kana para lang na sa mga literal Israel, kanang 12 tribes diha sa Revelation 7, wala mo ilabot ana para na sa mga Hudiyo. Daghan kog nakaistorya na makaigsunan sa tinuod lang. Nakaana ko bulahan gyud ta makaigsunan nga nagpasabot og propesiya ang bugtong ubuhi nga Dios. Daghan kong na-encounter. Revelation 7 na mga naay 12 tribes, 12 ka banay ni Jacob diha para ra daw na sa mga literal na mga Hudiyo. In which atong gitun-an ang balaang kasulatan sa tabang sa bugtong ubuhi nga Dios nga ang kani nga saad sa 144,000 para na ni sa mga spiritual Israel.
So mga kaigsunan, so karon mga kaigsunan, daghan ang naglibog mahitungod aning subject sa templo. Daghan kay giingon kanina, naa nagyud kay mulingkod na ang Antichrist o Antichrist. Mulingkod na sa templo. Daghan ang naglibog ani. So another pila na pud katuig atong paabuton ay ang balik ang Ginoo kay dili ba dali magpatukod og templo. Kabalo ba mo unsa kadako ang space anang templo? Kabantay mo ng soccer field. Nga na kadako. Nya pila gud daw katuig to gitukod tong templo, di ba? 46 years yan ang mga Pariseo ha. Pagalumpago nimo dayon pagatukuro nimo tulo ka adlaw lang nga amo ni gipanday ra gihimo namo ni 46 years. So magpaabot na po detag 46 years para mahuman ang templo, kani katulong templo. Wala na templo makaigsunan. Kay ang templo karon sa bugtong ubuhi nga Dios. Kita na. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ngano man makaigsunan, ay kaduhang templo, ang unang templo gidestroy ni King Nebuchadnezzar. Sa panahon nga gialaw sa bugtong ubuhi nga Dios nga mabihag sila sa Babylonia, nabungkag ang unang templo gitawag og Solomon's Temple. Ang ikaduhang templo gipatukod ni nila Ezra. At the time makaigsunan nga itukod ni atake na po si General Titus 70 AD. So makaigsunan, daghan nag-assume sa gisulti diha sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 4 nga mulingkod pa daw ang Antikristo. Mulingkod pa daw siya sa templo. So kinahanglan gyud daw nga i-rebuild ang templo kay mulingkod pa man daw ang Antikristo. So daghan ang wala nakasabot, but let us follow the biblical clues. So just before King David died makaigsunan, bago namatay si Haring David, he wanted to build a permanent temple in Jerusalem. Gusto siya magtukod og templo apan wala to gihatag sa iya. Unsay sulti ni Nathan the prophet? Si David makaigsunan dili siya makapahimo sa templo para sa bugtong ubuhi nga Dios, but that his son Solomon would do it. 1 Chronicles chapter 17 verse 11 to 12. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Unang Kronikas kapitulo 17 bersikulo 11 paingon sa 12. Og mahitabo sa diha nga ang imo mga adlaw matuman na ikaw kinahanglan mo adto sa pagtipon uban sa imong amahan. Nga ako magapahimutang sa imong kaliwatan sunod kanimo nga magagikan sa imong mga anak nga lalaki og ako magalig-on sa iyang gingharian. Siya magatukod alang kanako og usa ka balay og ako magalig-on sa iyang trono sa walay katapusan. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi. Dire na. Timani ninyo nga verse applicable ni nato makaigsunan. Ma-apply ni nato sa propesiya sa bugtong ubuhi nga Dios. Timani ha, saad ni di pwedeng mapakyas. Saad ni bugtong ubuhi nga Dios. Unsay sulti diha nga magagikan sa imong mga anak nga lalaki, mga ha. Ug ako magalig-on sa iyang gingharian. Siya magatukod alang kanako og usa ka balay. Ug ako magalig-on sa iyang trono sa walay katapusan. So na-apply ba ni Solomon? Wala ba nabungkag iyang gingharian? Nabungkag ba ang gingharian? Templo ni Solomon? Nagihimo? Bungkag. So tan-aw na to makaigsunan. Kinsa ang mo-claim ani nga saad kung si Solomon ba? Kaya nabungkag ba ng templo? So later makaigsunan, David said the Lord to him. Unsay sultis bugtong mi, Solomon thy son, he shall build my house and my courts. 1 Chronicles chapter 28 verse 6. But this is one of the clearest example in scripture of prophecy having dual application. Usa ni sa mga example sa propesiya sa balaang kasulatan nga naay dual application. Kaning 1 Chronicles makaigsunan nga magatukod og gingharian ang bugtong mis walay katapusan. Nga iyang gisulti kay David sa imong mga anak. Tan-aw na to makaigsunan. So yes, makaigsunan ang history nag-record. Nga si Solomon was the son of David. Tama? O nag-build siya og physical temple. Tama? Pero there is a New Testament. There is a bag-ong tugon makaigsunan. Ang bugtong og buhi nga Dios gitawag pud siya og Son of David. Ang sa pamaagi. Remember Bartimaeus? Matthew chapter 10 verse 47 to 48. Unsay sulti, unsay singgit ni Bartimaeus? Jesus, anak ni David. Napa makaigsunan? During the triumphal entry into Jerusalem, misinggit po ang mga tao. Matthew chapter 21 verse 9. Unsay gisinggit? Jesus na anak ni David gyapon. So naay gisaaran ang bugtong ubuhi nga Dios sa 1 Chronicles
nga magtukod sa gingharian mga igsunan sa iyang trono sa walay katapusan. Dili ni applicable kay Solomon kay nabungkag na ang templo. Nabungkag na ikaduhang templo. Ha? So sa may tabo mga igsunan. So kani nga lineage mga igsunan ni Haring David who was to build a temple and kingdom that was to last forever. Muhangtod sa walay katapusan. So kinsa man ni mga igsunan? Ha? Ang bugtong ug buhi nga Dios clearly to nagtudlo siya kanunay that he had come to transfer the attention from a physical building of worship to something greater. Walay lain kundi ang lawas sa bugtong ug buhi nga Dios. Kinsa man na? Iglesia. Palakpakan natong bugtong buhi nga Dios. Ang sa isulti diha sa Juan chapter 2 verse 19 to 21. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao sa Ginoo sa Kristo. Juan kapitulo 2 bersikulo 19 paingon sa 21. Og si Jesus mitubag kanila, gubaan ninyo kining templo, og patindugon ko kini sulod sa 3 ka adlaw, og ang mga Hudyo na nagpanubag. Kining templuha gitukod sulod sa kapatan og 6 ka tuig, og imong patindugon kini sulod sa 3 ka adlaw, apan ang templo nga iyang gipasabot, mao ang iyang kaugalingong lawas. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na itong bugtong buhi. Klaro? Ha? Kung sa may klaro dito mga igsunan. Nga na gani ko 46 years mga igsunan. Nga gipatukod ang templo niya bungkagon lang ipatindog lag 3 ka adlaw niya kung magpaabot na pod sa ikatulong templo nga pagatukuron sa Israel. Paabot na pod 46 years ani. Wala mabilin. Usay sultis bugtong is pagaubsan niya ang panahon tungod sa iyang mga pinili. So wala na'y templo nga pagatuguron. Klaruhon nato ni. Wala na'y propesiyang magtukod og bagong templo makaigsonay katulong templo. Daghan ang nangasipyat ani nga pagsabot. Daghan ang nangasipyat ani nga pagsabot makaigsunan. Mao bitaw si Satanas nakatanom siya og nitubo. Wala nakabantay. Wala nakabantay nga nagpakaon na di ay ang kani si Satanas makaigsunan sa bakak nga nalimbungan ta. So, diri makaigsunan, kaning propesiya sa bugtong ugbuhi nga Dios concerning the pride of the Jewish nation and the destruction of the temple inspired the most intense rejection of his teaching. Punto, tungod, gi-decline nila, gi-ignore nila, gi-reject nila ang mga tudlo sa bugtong ugbuhi nga Dios kay usa ra man kapanday. So, ano mo tuo man may anak, nga wala man na nag-eskwela sa among giskwelahan. Mao nang ang Pariseo naglilisod sila dawat sa Ginoo. Naglibsol sila dawat mga kaigsunan nga naman. Wala man ni eskwela sa ilang gieskwelahan ug dili pod hari, nagpakatawo sa sabsaban. So gi-reject nila daghag tudlo ang bugtong buhi nga Dios. Gi-reject nila di mi mo dawat ana. Mutuo man mo sa dili until now mga kaigsunan. Ang Hudiyo nagpaabot ra gihapon sa ilang Mesiyas. Until now. So naay mga points diri mga kaigsunan mahitungod ani nga kamatuoran. Nga gi-reject niya makaigsunan Matthew 23 verse 38. Sorry, say sulti diha. Behold, your house is left unto you desolate. Tanawan ninyo mabiyaan inyong balay sa awaaw. Unsa man hitabuan na makaigsunan tungod sa pag-reject nila sa bugtong ubuhi nga Dios, nga mo ilang Mesiyas ug ang tudlo sa bugtong ubuhi nga Dios, mabiyaan inyong balay sa awaaw. Unsa man nga balay mo ni sa Jerusalem that time. So, nigawas ang bugtong buhi nga Dios, wala siya gidawat sa mga Hudiyo. Nigawas siya sa templo. Nilayo siya sa templo makaigsunan, niduol ang mga disipulo sa iya. Gipakita ang daghan kay mga building dito sa Jerusalem ug ang templo. Say sultis bugtong mo walay bato nga pinatong sa bato nga dili pagalumpagon. Matthew chapter 24 verse 1 to 2. So, madungog po nato nga isulti ang bugtong ubuhi nga Dios, iha daw gubon ang templo makaigsunan. Sa Marcos chapter 14 verse 58, I will destroy this temple that is made with hands, maotong Jerusalem. And within 3 days, I will build another made without hands. Maotong siya, makaigsunan. And even makaigsunan sa panahon nga nagpalansang ng bugtong ubuhi nga Diyos, nagsakripisyo siya para sa atong sala, gimakra gihapon siya. Gipa-remind gihapon sa iyang mga markers, unsay tudlo sa iya, unsay tudlo niya. Oy, di ba ni anak ka, imo panggopo ning templo? Unya imuhang i-build sudla tulo ka adlaw. Luwasa imong kaugalingon ikaw anak sa Dios naog diha. Gimak pagyud siya Matthew 27:40 mabasa nato na. But of course makaigsunan wala nagistorya ang bugtong ubuhi nga Dios mahitungod sa pag-rebuild sa physical temple.
Unsa may punto sa bugtong buhi nga Dios? He meant to build a spiritual one. Espirituhanon. After makaisunan nga natunga ang veil, katong kurtina sa templo, holy place ug most holy place makaisunan from top to bottom, ha? Ang iya mga disipulo sa bugtong buhi nga Dios, wala nagkasinabot. Wala nagkasinabot. Naiuban ni tuo, naiuban di mo tuo, naiuban mo balik di atos pagaladhalad, imbis wala na ang presensya sa bugtong buhi nga Dios ato. At the time nga ningon ang bugtong buhi nga Dios, it is done. Ha? Pag human ato makaigsunan na unsay tawag na tunga ang templo. Nagisi ang kurtina. Then after that makaigsunan na mga Hudiyo nga mubalik gihapon silang sulod sa templo kay maghalad. That's why, ingon diya sa Hebrew 10:26, wala na'y halad pa na inihaw kung ikaw nakabalunas ka maturan ug padayon ka sa pagpakasala. The question. Pangutana. At that time ba makaigsunan nga bago nagpalansang ang bugtong ug buhi nga Dios, sala ba nga mosulod kag templo para maghalad? Dili pa. Pero at that time ba nga nagsakripisyo ang bugtong ug buhi nga Dios, siya ang buhing halad dito sa Kalbaryo sa krus. Unya mo sulod ka og templo kay muhalad gihapon ka, sala ba o dili? Sala na. Mo nang giingon diha, wala nay halad pa na inihaw, mahuman na makabalumos ka matuuran. Kinsa ang kamatuuran dalan og kinabuhi? Ang bugtong ug buhi nga Dios. Mao tong gibuhat sa mga Hudiyo nga mosulod gihapon sila sa templo kay dili man sila motuo nga mao tong Mesiyas. Musulod sila, maghalad sila diadto, maotong sultis bugtong wala nay halad pang inihaw. Kay ang mismo ang bugtong buhi nga Dios ang nahimong buhing halad, nagsakripisyo sa iyang kinabuhi dadto sa Kalbaryo sa krus. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Ha? So makaigsunan, dire ma-recognize makaigsunan nga ang kaning pag-establish makaigsunan sa bag-ong espirituhanon nga templo og pag-priesthood, pagkapari makaigsunan. Morning mo, pwede na ka mo duol sa bugtong buhi nga Dios, 1 Juan 1:9, ikumpisal nimo imong sala sa bugtong Dios, ang bugtong Dios matarong, balaan, nga magpasaylo sa atong mga sala. So, diri makaigsunan mabasa nato, ang biblical evidence for this below with our emphasis in bold. 1 Corinthians chapter 3, verse 17 to 16. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Unang Korinto kapitulo 3, versikulo 16 paingon sa 17. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kon adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan ug kanang templuha mao kamo. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na tong bugtong buhi nga Dios. So unsa naman, kinsa naman ang templo karon sa Dios? Kita na ang templo sa bugtong buhi nga Dios. Unya ang templo sa Dios balaan man ug kanang templuha mao kamo, kita. Kung atong ilaglag ang templo sa bugtong, kita makaigsunan, pagalaglagon usab kita sa bugtong ug buhi nga Dios. So kay wala na may templo makaigsunan. Kita na may templo sa bugtong ug buhi nga Dios, klaro na. Okay? Dili na magpatukod og ikatulo pa nga templo dito sa Israel. Wala na ikatulo nga templo. Kay gitapos na sa bugtong ug buhi nga Dios. Kita na ang templo sa bugtong ug buhi nga Dios makaigsunan. So kanang giingon nila nga magpatukod pa ikatulong templo na ang Dome of the Rock dito, kinahanglan pa lang bungkago na. Unya mo binay foundation sa Muslim faith, dili pwedeng mabungkag na, magpatay sila. Kay example kani ang area nga pagatukuran sa templo naa diha ang Dome of the Rock sa tunga, kailangan tanggalon ang Dome of the Rock para matukod ang templo. Dili nimo pwede na bungkagon kay maunay balaan sa Muslim faith. Sa Islam. Di na pwede, magsumpaki na, patay yun na. So wala na yung templo nga pabalik og kuan, patindog. So kanang giingon diha makaigsunan sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 nga mulingkod pa ang Antikristo makaigsunan sa templo makaigsunan. Ang pasabot lang diha kaning Antikristo nga gahom nga moglingkod makaigsunan over the church of God, claiming the worship that belongs only to Jesus Christ. Ang Antikristo ilisan nga ang adlawng igpapahulay padulong sa Domingo. Antichrist. So nakita nato historically makaigsunan, Protestant scholars have consistently applied Paul's word. Unsa may kuan diha sulti ni Apostol Pablo nga ang kani makaigsunan gi-apply nila ang kaning pinulungan ni Pablo makaigsunan to the papal power. Papacy.
nga dako og impluwensya sa Christianity. So mao na siya giingon diha nga gi-claim niya magpasaylo sala. That's blasphemy. Usaray magpasaylo sa sala ang bugtong buhi nga Dios. At the time kaigsunan ilisan ang Sabado to Domingo magduda na ka. Kaya ngadlong ipapahulay Sabado gyud na. Baliktaron man nimo ang kalibutan. That's Sabbath. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Ha? So, balikan nato ang nation sa Israel. The question is, maluwas ba ang tanang Israel? Luwas ba ang Israel? Wala ko nag-istorya mahitungod sa literal nation na Israel. Maluwas ang Israel. Ug ang Israel ramang gani ang pagaluwason. Only Jews will be saved. Ayaw sa mo pag-react dayon nga, uy, dito, luwas ani, kahintil man ta. Ha? So makaigsunan, allow me, sa tabang sa bugtong buhi ng Diyos nga ma-explaining bold statement gikan kang Apostol Pablo. So, we all know makaigsunan that people are saved under the new covenant, right? Sa bagong pakisaad, mautong dugo sa bugtong buhi ng Diyos, luwas tanan. Efeso 2:8-9, we are saved by grace through faith. Okay? So, notice mga kaigsunan kani nga wording sa new covenant bagong tugon, Jeremias 31:31. Dalay ko ng bugtong ubuhin nga Dios sa mga sa Ginoong sa Kristo. Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31. Ania karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Dalay ko ng bugtong ubuhin nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Makaingon tani usa man ni labot di ani kay ana ang bugtong buhi nga Dios diha. Usa sulti ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon. Asa man sa balay ni Israel ug balay ni Huda. Pero kani manggod nga sinulti diri makaisunan sa Jeremias, gi-expand ni sa Hebreo, sa writer sa Hebreo. Hebreo chapter 8 verse 8. Dalay ko na bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Hebreo kapitulo 8 bersikulo 8. Apan kay iya man silang nakaplagan nga may kakulang, siya nagaingon, moabot ra ang mga adlaw, nagaingon ang Ginoo, nga pagahimuon ko ang usa ka bag-ong pakigsaad uban sa kaliwatan ni Israel ug sa kaliwatan ni Huda. Dalay ko na bugtong ug buhi nga Dios. Mahura gihapon mga kaigsunan, kaliwatan ra gihapon ni Israel ug kaliwatan ni Huda. Bisag napakyas ang Israel, kaliwatan ra gihapon ni Israel ug kaliwatan ni Huda. So the new covenant is made with the house of Israel. Okay? So, God never makes a salvation covenant with the Gentiles. Wala siya'y bag-ong pakigsaad sa mga hintil, kundi Israel. Ha? Ato ning humanon mga kaigsunan. So, awatay makita diha sa balaang kasulatan mga kaigsunan, mahitungod sa saving covenant nga gibuhat sa bugtong uboy nga Dios, not with anyone but Israelites. Para ra gyud sa Israel. Ha? Ay mo kasuko, pagyud ko na human. Kay bisan mo sulti mo, sa man gaminsahe diri nga luwas na to para sa Israel ra. Ha? Kung inyong nasabtan ang atong gistoryahan karon masabtan ninyo sa unahan. So if you want to be saved, you must be born again as a spiritual Jew. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So espirituhanon mga kaigsunan, nakigsaad ang bugtong uboy ninyo sa balay ni Israel ug balay ni Huda. Bilong ta makaigsunan sa espiritual na Hudyo. After na to gidawat, nituo ta sa bugtong ubuhi nga Dios o nagpabautismo. Nadawat na to ang pagka-espirituhanong Israel. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Dili punto diha makaigsunan nga mahimo tang muratag Hudiyo nga moadto dito magaladhalad ta makaigsunan. Magpatuli po ta dili na makaigsunan. But we must have the spiritual equivalent of these things. Usa man ni mauni ang bugtong ubuhi ng Diyos, the Lamb of God, the final sacrifice, and the circumcision of the heart. Pagbag-o sa imong kasing-kasing. At that time, makaigsunan, nagpabautismo ka. Ha? Mautong pagkamatay sa bugtong Diyos o pagkabanhaw sa bugtong Diyos, imo nang gibilin imong daang pagkatao, makaigsunan. Muna nahimo tang espirituhanong Israel. So, ang bugtong ubuhi ng Diyos, makaigsunan, dili ingani makaigsunan nga naa siya'y method makaigsunan sa pagluwas sa mga Israelita ug naabot siya lain method sa pagluwas sa hintil. Dili nga na ha? Everyone is saved the same way under the same program. By grace through faith. Naluwas na pinaagi sa grasya sa pagtuo. So gigamit ni Apostol Pablo ang usa ka ulibo. Ha? To explain makaigsunan na mga hintil who are saved are grafted into the stock of Israel. Romans chapter 11 verse 17 to 18.
Dalay ko nabugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Roma kapitulo 11 bersikulo 17 paingon sa 18. Apan kun ang pipila ka mga sangagi pamutol og ikaw nga salingsing sa olibo nga ihalas gisumpay lamang diha sa ilang dapit aron makaambit sa kabahandianon sa kahoyng olibo nan ayaw pagpasigarbuhi ang mga sanga. Kon magpasigarbo man gayud ikaw, hinumdumi nga dili baya ikaw mao ang nagsapnay sa punuan, hinunua ang punuan mao ang nagasapnay kanimo. Dalay ko na bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Grabe kanindot nga bersikulo makaigsunan. Ni connect ganina sa Galatian 3:29. Dili man ikaw makaigsunan ang nagsapnay sa punuan. Hinunua ang punuan mo ang nagsapnay kanimo mo na nisulti ko nyo ganina nakakonekta sa Israel tungod kay gikonekta sa bugtong ug buhi nga Dios pinaagi sa pagtuo. So kita makaigsunan ng mga hintil na mga magtotoo. Gigrafting ta sa bugtong ug buhi nga Dios in the same spiritual lineage makaigsunan as believing Jews. So karon makaigsunan ang katong Hudiyo makaigsunan kay gigrafting man ta nahimo natang espirituhanong Israel tungod sa atong bugtong pinaagis pagtuo. So mao ni nag-highlight diri makaigsunan nga the same root rata sa mga literal Hudyo. O giwarningan lang pud ta diri nga di ta magpaka-arogante nga atong daog-daogon ang mga Hudiyo nga wala ni tuos Ginoo. So diri nga kani nga passage makaigsunan gistresses lang diri nga tanan magtotoo sa bugtong ug buhi nga Dios regardless of their background, mahuintil man ka, masamaritanhon man ka. I-rely nato makaigsunan sa grasya sa bugtong ug buhi nga Dios ang atong kaluwasan ug not for our own merit of salvation. Dagan makasulod unya ka sa langit. Oy naluwas bi ako Ginoo tungod sa akong pagsunod sa kasuguan. And I'm not saying nga di ta mo sunod, if you love me keep my commandments man. Pero dili basis makaigsunan nga nasunod na nimo ang tanang sugo makaigsunan, maadto na kaslangit dayon. Kaya sa may point sa kasuguan sa bugtong buhi nga Dios. Himo lang siya examine sa ato reflection. Makabaluta unsay sayop nato. Ang pagsunod nato sa kasuguan resulta ni sa pagsakripisyo sa bugtong ug buhi nga Dios dito sa Kalbaryo sa krus. Mao nang gisunod nato tungod sa atong pagpasalamat, if you love me, keep my commandments. Mao nang gisulti diha makaigsunan, hukman ka sa binuhatan. Sa usa nga pamaagi, bisag ang Pariseo walay lugar sa gingharian. Nasunod nila ang tanang kasuguan pero wala sila ipagigugma sa ilang isig katawo. Problemang dako. Gasunod ka kasuguan. Ako tinuod lang, ingon ang bugtong buhi nga Dios pod, kung dili mo mulabaw sa pagkamatarong sa Pariseo, dili mo makasulod sa gingharian. So makaana ta, unsa man na si Sir na adiri na bersikulo nga kanang walay lugar ang Pariseo sa gingharian. Sayop ang pang-interpretation sa tao, pero ang punto sa bugtong ug buhi nga Dios, sunda iyang kabubuton. Sunda ang kasuguan sa bugtong ug buhi nga Dios, dili kay para maluwas ka, kundi gihigugma nimo ang bugtong ug buhi nga Dios. Always remember, if you love me, keep my commandments. Hukman ra gihapon ka sa kaluoy o grasya sa bugtong ug buhi nga Dios. Bisag unsa pa ka makaisunan, unsa pay background nimo masusama sa panahon giluwas sa bugtong mo is Maria Magdalena, katong kawatan nga nalansang datos Kalbaryo sa krus, naara gyud tanan sa bugtong ug buhi nga Dios kung luwason ba gyud kaniya o dili. Dili ta pwede mo saka sa langit makaigsunan manghinambog ta sa atong binuhatan diri sa yuta. Even Job and Noah makaigsunan, Noah. Wala sila nang hinambog. Paubos lang ug pailalom sa bugtong ug buhi nga Dios ug pasagdii ang bugtong ug buhi nga Dios ang mo pataas nimo. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, mao ni punto makaigsunan. Kaning gingharian makaigsunan, dili ni siya bag-ong religion. Kay kaning gingharian makaigsunan usa ka nasod. Espirituhanong nasod sa bugtong ug buhi nga Dios. So, ang kingdom is not a new religion but rather the completion of the Jewish faith. So with this in mind, makaigsunan, masabda na nato unsay gusto ipaabot sa ato ni Apostol Pablo. Romans chapter 11 verse 26. So all Israel shall be saved. Tanang Israel maluwas daw. Dili ang literal nga nation kundi Israel, Hudyo, mapahintil man ka nga nituo ka sa bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios, nahimo na kang espirituhanong Israel. Palakpakan natong bugtong buhi nga Dios. Kay kung i-apply ni nato sa literal Hudyo, dagan gaingon nga luwason gihapon ng Israel bisa magkinaunsan. No!
Kay kung i-apply nato ni sa literal Hudyo mga kaigsunan, mag-contradict mga kaigsunan ang prinsipyo sa bugtong o buhi nga Dios. Sa usa nga pamaagi. Ang bugtong o buhi nga Dios dili siya racist. Dili siya mo discriminate, o ikaw hintil ka, o ikaw Grego ka, hawa diha. Kay Israel ra kong luwason. No, dili nga na ang bugtong buhi nga Dios. Unsay sulti sa Galatians chapter 3 verse 28? There is neither Jew nor Greek. Walay Hudyo o Grego makaigsunan. Dili magtan-aw ang bugtong o buhi nga Dios makaigsunan kung unsay lahi nimo. Ang gitan-aw niya kung naa ba kay pagtuo diha kaniya. Palakpakan natong bugtong buhi nga Dios. So makaigsunan, sa panahon nga isulti si Apostol Pablo, all Israel will be saved. He is speaking of spiritual Israel. So unsa may purpose sa Israel? Unsay purpose sa Israel, sa literal nga Israel? The primary function makaigsunan of the Jewish nation were to preserve scriptures, ma-preserve ang balaang kasulatan ug gi-introduce ang Mesiya sa tibuok kalibutan, which was accomplished at the day of Pentecost. Maunay purpose o function sa mga Hudiyo. At the day of Pentecost makaigsunan, 3,000 ang nabaptize a day. Unsay sulti sa Romans chapter 3 verse 2? Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios sa mao sa Ginoong Kristo. Roma kapitulo 3 bersikulo 2, daghan bisan asa ipaagi una sa tanan ngadto sa mga Hudyo gipiyal ang mga pulong sa Dios. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Una pay gisulti diha mga kaigsunan sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 5. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios sa mao sa Ginoong Kristo. Buhat kapitulo 2 bersikulo 5, og didto sa Jerusalem may nanagpuyo nga mga Hudyo, mga taong masimbahon gikan sa tanang kanasuran ubos sa langit. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato mga kaigsunan. So kaning mga converted Jews mga kaigsunan, gidala nila ang kamatuoran back to their respective countries. Example, ni ato ko, taga Pilipinas ko, ni ato ko Israel, usa ko kahudyo. Pagbalik na ako sa Pilipinas, bit-bit na nako ang kamatuoran nga nakaplagan ako sa bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato mga kaigsunan. So mga kaigsunan, at that time mga kaigsunan, the day of Pentecost, nakadawa sila sa unang ulan. Nikunsan silang balang espiritu. Agi palakaw sila sa bugtong sa mga katong nangawala na mga karnero mga kaigsunan sa banay sa Israel. Pero at that time na mga Jewish Sanhedrin, ang equivalent ana nila sa ato Supreme Court, gibato nila o gireject nila si Esteban. Dito nag-close ang mensahe mga kaigsunan. Dito nagsarado ang 70-week prophecy. Close! Sirado. So ang kaluwasan sa Israelita karon as a individual, dili na nation. Okay? So that's why the same year mga kaigsunan 34 AD, the same year God opened the doors to the Gentiles. Atua. Buhat 13:46. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios sa mao sa Ginoong Kristo. Buhat 13 bersikulo 46. Og si Pablo og si Bernabe sa walay kahadlok miingon, kinahanglan gayod nga mga pulong sa Dios anha igauna sa pagmantala kaninyo, apan kay inyo man kining gisalikway og inyong gihukman ang inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon, tan-awa kami mangadto sa mga hintil. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios sa mao sa Ginoong Kristo. Palakpakan nato ang bugtong ug buhi nga Dios sa kaangko na tagkaluwasan mga kaigsunan. Ang mensahe nakaabot na sa mga hintil sa atua. Kay gisalikway nila ang Mesiyas ang bugtong o buhi nga Dios. Okay? So kung saan man nato pag-apply ning mga propesiya mga kaigsunan, the greatest book about prophecy, the Revelation, Book of Revelation, talks about Mount Zion, Israel, Jerusalem, Temple, Euphrates, Babylonia, Armageddon. Kana na mga terminology mga kaigsunan gikuha na sa Old Testament. Okay? So mga kaigsunan, kana diha mga kaigsunan dili na sa literal application, gisulti na ko ganina. Pero daghan karon ang mga matinud-anon na mga Kristiyano nga giliteral ra gyapon ang pagsabot sa propesiya. So sa atong gitun-an sa balaang kasulatan, sa bagong tugon, sa tabang bugtong buhi nga Dios, we are able to finally see that there is something wrong with that picture. Okay? So we should be seeing error messages all over the place. Remember mga kaigsunan, unang pag-ani sa bugtong o buhi nga Dios, ang pagsabot nila sa Mesiyas, hari. Ang pagsabot nila literal nga mulingkod, maghatag o magpatindog og physical kingdom. Satan is doing the same thing today with the subject of Israel. Si Satanas makaigsunan, mao gini gibuhat pud niya makaigsunan may tungod sa subject of Israel.
Nga gusto natong nahunaon, gusto ni Satanas, nahunaon nato nga wala tay labot anang banay, wala tay labot anang 12 tribes of Jacob. Ha? Imagine makaigsunan, ang 144,000 maoy unang bunga, first fruit nga mukuha sa dakong panon. Ha? Nakita nato makaigsunan nga ang kamatuoran makaigsunan sa Revelation, nagsentro ni siya sa atong bugtong ubuhi nga Dios. Ug sa atong pagka-espirituhanong Israel, not the Israel of the flesh. And with this correct understanding makaigsunan of spiritual Israel, suddenly ang other prophecies diha sa New Testament sa Revelation, matagaan na natog bag-ong meaning. It is now easy makaigsunan to see that the 144,000 of Revelation 7 and Revelation 14 are not literal Jews. Dili na literal na mga Hudyo. And we should claim that. Ha? Diri makaigsunan. Ha? Nakita nato nga ang templo will not be earthly. Nga gingharian nga niingon dito sa 1 Chronicles, nga gisaad sa bugtong buhing Diyos kay David. Wala natuman kay Solomon, kundi natuman diri sa atong bugtong ubuhi nga Diyos. Nga magtukod sa gingharian. Nga dili malumpag, bisag ang pultahan sa hadis, dili kayang lumpagon ang gingharian nga itukod sa bugtong ubuhi nga Diyos. Daniel 2:44. Sa ibabaw ni ining mga haria, small h, haria means katawhan. Kita mga igsunan, kay ang pag-ato ang ginatawag, hari sa mga hari, ang small h para nato, ang capital H para sa bugtong ubuhi nga Diyos. Ang small h magtukod sa gingharian nga dili magalumpag, kundi kani pa nga gingharian ang mulumpag sa ubang mga gingharian. Busa karon makaigsunan, pasalamat ta sa bugtong ubuhi nga Diyos nga nakakaplag tag kaluwasan. Nagpasalamat ta sa bugtong ubuhi nga Diyos nga nakakaplag tag kamatuoran. Kay ang pagsunod sa bugtong ubuhi nga Diyos usa ka pribilehiyo, dili sakripisyo. Nganuman, billions of people around the world pero naa ka karon sa adlawng igpapahulay sa bugtong ubuhi nga Diyos. Usa ka sa tinawag sa bugtong ubuhi nga Diyos. Busa karon man kaigsunan, manindog tang tanan. Pagkakantahon nato mga kaigsunan, ihatag nato ni Brother Gilbert ang kantang Una sa Laag. Dalaygo ng bugtong may Diyos sa Jesus Kristo. Una sa laag nga igsuon ko na pinalangga, ikaw dagyo ang gitawa sa sinugo. Busa karon mobalik ka sa sabakan sa imong amahan. Gitawag ka na mo karon una sa laag. Igsuon ko nga nasa laag, balik ka na. Pinangga ka sa among dughan, busa karon mobalik ka. Kalipay ning dughan,
sa atong amahan nga nagmahal. Igsuon ko mibiya ka sa atong Ginoo nga labing gamhana. Nasalaag ka sa dugay na nga panahon. Apan wala mo bang masayri, nagpaabot siya sa pagbalik mo. Kalipay niya mubalik ka, igsuon ko. Louder, sabay-sabay. Igsuon ko nga nasa lang, balik ka na. Pinangga ka sa among dugang, busa karon mubalik ka. Kalipay ning dughan, ihandong ka sa atong amahan nga nagmahal. Bililhon ka ni Jesucristo nga atong Dios sa mga Diyos. Ipakamatyan ka aron dagyud maluwas ka. Giantos niya ang kasakit dito sa Kalbaryo sa krus. Busa karon balik ka na, igsuon ko na pinalangga. Igsuon ko nga nasa lang, balik ka na. Pinangga ka sa among dugang, busa karon mubalik ka. Kalipay ning dughan, gihandong ka sa atong amahan nga nagmahal. God be the glory. Shalom Aleichem. Usa karon mga kaigsunan, pasalamat as bugtong buhi nga Dios sa iyang mensahe nga ipadala diri sa iyang ubos nga ulipon. Nagipaambit diri karong buntaga mga kaigsunan sa matag usa sa atoa. Nang hinaot ko mga kaigsunan kaning pulong sa bugtong buhi nga Dios moturok sa atong kasing-kasing
Dili lang nato ilabay makaigsunan. Ug kani muturok makaigsunan, ug mutubo makaigsunan. Ang bugtong ug buhi nga Dios, mga Dios nga pinakalabing gamahanan sa tanan mo atong bugtong manuluwas. Ang tanang pagdaig, ang tanang kadungganan, gibalik nato na tanan sa bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios. Ang mao si Kristong pinakalabing gamahanan sa tanan. Palakpakan nato makaigsunan ang bugtong ug buhi nga Dios. Mapisabat ug mayong buntag kanatong tanan. Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.